Noong una, ang pagbabago ay halos hindi matatawag na pagbabago, isang maliit na bagay lamang na napansin ni Lydia sa mesa sa may bintana, katabi ng lumang pitsel na may kupas na bulaklak na ipininta pa ng kanyang ina noong bata pa sila. Ang supot ng mga susi na dati-rati ay laging nakasabit sa pako malapit sa altar ay naroon na ngayon sa tabi ng tasa ng kape ni Arturo. Ang kuya niyang matagal nang kumikilos sa bahay, na para bang siya ang kusang naging tagapag-ayos ng lahat ng hindi na maayos. Walang nagsabi kung bakit inilipat ang mga susi, wala ring nagtanong. Ngunit sa buong maghapon, ilang ulit na patingin si Lydia roon habang naghihiwa ng ampalaya para sa tanghalian, habang pinapahid ang tubig sa sahig na tumutulo mula sa lumang lababo, habang inaayos ang kumot ni Mama sa silid na amoy katingko at tuyong dahon ng sampagita. Hindi naman iyon ang unang pagkakataong si Arturo ang humawak ng mga susi. Siya ang madalas magbayad ng amilyar nitong mga nakaraang taon. Siya ang sumasagot sa karpintero kapag may tumutulong bubong. Siya ang nakikipag-usap sa barangay kapag may kailangang pirmahan. Pero iba ang pakiramdam ng araw na iyon, at hindi niya agad masabi kung bakit. Marahil dahil isang linggo pa lamang ang nakalipas mula nang banggitin ni Carmen, ang asawa ni Arturo, sa gitna ng merienda na kailangang ayusin na ang mga papel ng bahay at lupa habang malakas pa ang isip ni na Mama at Papa, saka tumawa ng tila biro lamang iyon. Bagaman hindi tumawa si Mama, at si Papa ay matagal bago ibinaba ang baso ng salabat na parang may iniisip na hindi niya gustong iharap sa mesa. O marahil dahil dumating si Joel, ang bunso nilang kapatid na matagal nang nakatira sa Laguna, bitbit ang dalawang kahon ng biskwit at isang ngiti na may halong pagod at pagmamadalas, at agad niyang sinabi sa sala, sa boses na parang may ibang pader pang kailangang makarinig, na mahirap ang buhay ngayon at kailangang maging praktikal ang lahat. Walang tuwirang masama sa salitang praktikal, pero sa bahay na iyon ang lumang bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy na itinayo pa noong ang mga mangga sa bakuran ay maliliit pa ang salitang iyon, ay parang banyagang tsinelas na iniwan sa pintuan. Maaari mong tanggapin, pero hindi mo maikakailang may dumi itong dala mula sa labas. Si Lydia ang nanatili sa bahay ng pinakamatagal sa kanilang magkakapatid, kahit hindi siya talaga nanirahan doon ng tuluyan mula nang mag-asawa siya. Tuwing umaga, dumaraan siya mula sa inuupahan nilang maliit na apartment sa kabilang barangay upang tingnan ang kalagayan ni na Mama at Papa, magluto, maglinis, magbilang ng mga gamot, at kung minsan ay umupo lamang sa tabi ng bintana, kasama si Mama na tila mas gusto na ngayon ang katahimikan kaysa usapan. Hindi iyon usapan na napagkasunduan ng pamilya, ngunit ganoon na lamang ang nangyari. Ang asawa niyang si Nestor ay hindi kailanman tumutol ng malinaw, ngunit may mga gabing napapansin niyang mas maingat na sa pag-abot ng kanin ang lalaki, mas matagal tumingin sa resibo ng kuryente, at mas madalas magtanong kung hanggang kailan ba kailangang ikaw ang laging unang tumatakbo kapag may kailangan ang lahat. Hindi siya sumasagot kaagad sa mga tanong na iyon, hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil alam niyang ang ilang sagot, kapag sinabi ng malakas, ay nagiging ibang bagay. Kaya nang umagang makita niya ang mga susi sa tabi ng tasa ni Arturo, hindi niya muna ginalaw. Nilagpasan niya iyon na para bang hindi niya napansin, bagaman sa loob niya ay may bahagyang pagkipot. Katulad ng pakiramdam kapag may punit na sinulid sa laylayan ng damit at alam mong anumang oras, kapag napahila. Lalaki ang sira. Sa hapon ding iyon, dumating si Carmen na may dalang manggang hilaw at bagoong, saka umupo sa mesa ng walang paanyaya at nagsimulang magsalita tungkol sa mga kapitbahay na nag-aaway-away dahil sa mana. Sa mga magkakapatid na umabot sa korte, dahil hindi inasikaso ang papeles habang buhay pa ang mga magulang, hindi direktang nakatingin kay Lydia si Carmen. Ngunit sa pagitan ng bawat pangungusap ay parang doon siya tumatama. Mas mahirap kasi kapag wala ng malinaw, sabi niya habang hinihiwa ang manggagamit ang kutsilyong pangprutas ni Mama na mapurol na sa dulo, kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ng tao. Sinabi niya iyon sa paraang tila nag-aalala para sa lahat. Pero alam ni Lydia ang timpla ng boses na ganoon, iyong boses na may suot na kabaitan, ngunit may nakatagong sukat sa bawat salita. Hindi pa naman kami patay. Mahinang sabi ni Papa mula sa may sala. Hindi galit ang tinig niya. Mas masakit pa nga marahil dahil sa sobrang hina, parang may isang piraso ng dignidad na dahan-dahang isinasantabi upang hindi na lamang lumaki ang usapan. Natahimik si Carmen sandali, ngumiti ng maliit, saka sinabing, ay, syempre hindi po, tay, kaya nga habang malinaw pa lahat. Si Mama ay nakatingin lamang sa labas. Noong bata pa si Lydia, tuwing may hindi pagkakasundo sa bahay, si Mama ang unang naglalatag ng bagong paksa, naghahain ng prutas,
o nagpapatugtog ng lumang radyo upang lunurin ang tensyon. Ngunit nitong mga huling buwan, napansin niyang may kakaibang pagod sa paraan ng pagtahimik ni Mama. Hindi iyon ang tahimik na pumapagitna, iyon ang tahimik na umaatras. Kinagabihan, habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina, narinig niya sa sala sina Arturo at Joel na nag-uusap ng mababa ngunit hindi sapat ang hina upang hindi niya marinig ang ilang salita: transfer, buwis, pirma, parte, abala. May kung anong pagkahulog sa kanyang sikmura nang marinig niya ang salitang parte, hindi dahil hindi niya alam na darating din doon ang usapan balang araw, kundi dahil tila masyado ng maaga at masyado ring huli. Maaga dahil buhay pa sina Mama at Papa. Huli dahil pakiramdam niya'y matagal na palang may usapan na hindi niya lubos na kasama. Hindi siya lumabas agad, pinatuyo muna niya ang kamay sa tuwalya, saka tumayo sa bukana ng kusina. Ano iyong parte? Tanong niya, hindi matigas, hindi rin malambot, isang simpleng tanong na may pag-asang sapat ang pagiging simple upang hindi na ito palakihin. Si Joel ang unang lumingon. Ang mukha nito, na dati niyang kilalang madaling basahin, ay tila may bagong ugaling itago ang sarili. Wala naman, ate. Sabi nito, pinag-uusapan lang namin kung paano magiging maayos ang lahat. Alam mo naman, para walang gulo sa huli. Ang salitang huli ay kumiskis sa loob ni Lydia. Para sa kanila, anong klaseng huli ba ang sinasabi nila? Ang pagkamatay, ang tuluyang paghina, o ang panahon kung kailan wala ng halaga ang pagtitimpi? Maayos para kanino? Tanong niya bago pa niya napigilan ang sarili. Hindi sumagot si Joel agad. Si Arturo naman ay nagpatong ng siko sa mesa at tumingin sa kanya ng diretsyo. Isang tingin na kilala niya mula pagkabata. Iyon ang tinging ginagamit nito kapag nais nitong gawing praktikal ang isang bagay na alam nitong masakit. Lahat tayo, sabi nito. Lalo na sina Mama at Papa. Hindi mo ba nakikita na nahihirapan na sila sa dami ng asikasuhin? Nais sanang sabihin ni Lydia na siya ang halos araw-araw na naroroon. Siya ang nakakakita kung sino ang nahihirapan at alin ang talagang nagpapabigat. Ngunit may kung anong hiya sa pagsasabi ng sariling ambag sa harap ng pamilya. Parang ipinagbibili mo ang pag-aalaga kung ibibilang mo. Kaya ang nasabi na lamang niya ay, hindi naman sila humihingi. Hindi lahat ng kailangang gawin, hinihingi, sagot ni Carmen mula sa kusina. At noong mga sandaling iyon lamang napansin ni Lydia na naroroon pa pala ito sa likuran niya, nakasandal sa pintuan. Tangan ang platitong pinaglagyan ng mangga. Napakaliit ng ngiti nito, halos wala, ngunit sapat upang maramdaman ni Lydia na hindi lamang pala siya nakikinig sa usapang iyon. Siya rin ay matagal nang pinapakinggan. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa bahay. Nasa bakuran si Papa, nakaupo sa bangkito sa ilalim ng punong mangga. Tangan ang sirang salamin niyang binubuo ng itim na tape sa gilid. Nasa kandungan niya ang lumang folder na kulay abo, kung saan karaniwang nakatago ang mga resibo ng amilyar, titulo ng lupa sa bukid, at ilang sertipiko na minsan lamang inilalabas kapag may kailangang kopyahin. Bakit nasa inyo po iyan? Tanong ni Lydia. Sa kaagad na pahiya sa tono ng sariling tanong, na para bang may nag-akusa ng hindi pa naririnig ang sagot. Kinuha ko sa aparador, sabi ni Papa, baka mawala raw. Sabi ng kuya mo. Nang sabihin niya ang raw, hindi malinaw kung inuulit lamang niya ang sinabi ni Arturo o may bahid na siya ng pagdududa sa salitang iyon. Umupo si Lydia sa katabing bangkito, tahimik silang tumingin sa bakuran. Sa kabila ng kalsada, may batang nagpapagulong ng luma at baluktot na rim ng bisikleta, at ang tunog ng bakal sa semento ay paulit-ulit na parang paalala na ang ilang bagay, kapag matagal nang ginagamit, ay hindi na gumugulong ng pantay. May gusto po ba kayong sabihin? Maingat niyang tanong, matagal bago sumagot si Papa. Kapag may papel, sabi nito, parang akala ng tao, kaya nang sukatin ang lahat. Hindi niya alam kung iyon ba ang sagot o ang paraan lamang ni Papa para iwasan ang sagot. Hindi naman po kailangang madaliin, bulong ni Lydia. Hindi rin kailangang patagalin, sagot ni Papa, at doon niya naramdaman ang unang malinaw na takot, na baka ang tinitimbang ng ama niya ay hindi na kung dapat pag-usapan ang mana, kundi kung aling paraan ng pag-uusap ang mas mababa ang halagang sisingilin sa kanilang lahat. Nang lumabas si Mama upang tawagin sila para kumain, nakita ni Lydia ang bahagyang panginginig sa kamay nito habang inaayos ang laylayan ng duster. Hindi iyon katandaan lamang, kilala niya ang galaw na iyon. Iyon ang galaw ni Mama kapag may bagay na gusto niyang pigilan, ngunit hindi na niya kayang pangalanan. Sa sumunod na mga araw, naging mas malinaw ang maliliit na pagbabago. Si Arturo ay nagsimulang dumating ng hindi inaabiso. Si Joel ay mas madalas magpadala ng mensahe sa group chat tungkol sa mga documents needed,
na para bang may proyekto silang ginagawa at hindi pamilya ang pinag-uusapan. Si Carmen ay nagdala ng photocopy ng listahan ng requirements para sa transfer of title at iniwan iyon sa ibabaw ng ref na parang reseta ng doktor na dapat sundin bago lumala ang kondisyon. Tuwing makikita ni Lydia ang papel na iyon, gusto niya itong itupi at itago sa drawer, hindi dahil akala niyang mawawala ang problema kapag nawala sa paningin kundi dahil may mga bagay na lumalakas kapag binibigyan ng pisikal na anyo. Gayunman, hindi niya ginagawa. May bahagi sa kanya na ayaw magmukhang siya ang umaarte. Siya ang emosyonal, siya ang hindi marunong sa realidad. At may isa pang bahagi na mas mahirap aminin, ang bahagi na alam na darating at darating din ang usapan tungkol sa bahay na iyon at sa lupang katabi nito. At natatakot hindi lamang sa posibilidad na maagaw iyon ng iba, kundi sa posibilidad na, kapag dumating na ang sandali ng paghahati, wala siyang sapat na moral na taas upang sabihin na hindi niya iyon iniisip. Isang gabi, habang naghahain siya ng sinigang sa maliit na mesa ni na Nestor at ng anak nilang si Bea, biglang sinabi ni Nestor nang hindi nakatingin sa kanya, may napag-usapan na naman ba sila? Hindi siya sumagot agad. Si Bea ay abalang-abala sa assignment sa math at walang pakialam sa katahimikan ng mga magulang. Meron, sabi niya sa wakas, papel na naman. Tumango si Nestor. At ikaw? Hindi niya agad na unawaan ang tanong. Ano ako? Ano ang gusto mo? Napakabihira nitong tanungin iyon ng tuwiran, kaya halos nakaramdam siya ng inis, na para bang may karapatan ba siyang tanungin kung ano ang gusto niya gayong hindi naman ganoon kasimple ang lahat. Wala akong gusto, sabi niya, at narinig niya mismo kung gaano kabilis at gaano kapeke ang tunog niyon. Hindi siya tinignan ni Nestor ngunit inilapag nito ang kutsara. Iyan ang problema kapag paulit-ulit mong sinasabi iyan, sabi nito ng mahina. May gusto ka rin. Ayaw mo lang aminin kasi baka magmukha kang masama. Nasaktan siya, hindi lamang dahil maaring tama ito, kundi dahil ayaw niyang manggaling sa iba ang pagkakilala sa sarili niyang kahinaan. Hindi naman dahil gusto kong may mapunta sa akin, sabi niya. Alam ko, sagot ni Nestor, pero hindi rin dahil wala kang pakialam. Pagkatapos niyon ay pareho silang tumahimik. Sa buong gabi, habang pinapatulog niya si Bea, iniisip niya kung anong klaseng tao ba ang gusto niyang maging sa panahong iyon. Ang anak na hindi umaasang may mapupunta sa kanya. Ang kapatid na handang lumaban dahil alam niyang may mali, ang asawang marunong magtakda ng hangganan. Ang ina na dapat isipin din ang magiging kalagayan ng sarili niyang anak. Ang problema, hindi iyon magkakahiwalay na tao. Lahat iyon ay siya rin, at bawat isa ay may hinihila sa ibang direksyon. Ilang araw pa ang lumipas bago nagkaroon ng unang lantad na banggaan, at nang dumating iyon, nagsimula rin sa tila maliit na bagay, isang brown envelope na nakita ni Lydia sa ibabaw ng kama ni na mama at papa. Pumasok siya upang dalhin ang bagong labada at naroon iyon, nakabukas ng bahagya. Hindi niya sana bubuksan, ngunit nakita niyang nakalabas ang isang kopya ng tax declaration at isang papel mula sa notary public. Naramdaman niyang nanglamig ang mga daliri niya bago pa niya hinawakan ang mga dokumento. Hindi pa napipirmahan ang anuman, ngunit may nakalagay ng mga pangalan sa draft, at ang bahay mismo ay tila inilalatag sa direksyong hindi niya inaasahan. Hindi ito simpleng paghahati sa lahat ng magkakapatid. May mungkahi na ilipat muna sa pangalan ni na Arturo at Joel ang pangunahing bahagi ng lote for ease of administration. Saka na lamang umano aayusin ang sa iba sa pamamagitan ng cash equivalent o hiwalay na usapan. Binasa niya iyon ng 3 beses, umaasang mali lamang ang unang basa niya, nang pumasok si mama at makita siya roon. Hindi agad nagalit ang matanda. Mas masakit pa nga dahil nagmukha itong nahuli sa sariling pagod. Tiningnan mo? Tanong nito. Tumango si Lydia. Ano ito, ma? Mahaba ang pagitan bago sumagot si mama. Pinadadala ni Arturo. Para raw hindi na komplikado. Hindi komplikado para kanino, hindi niya sinasadyang tumaas ang boses. Sa sala, narinig niyang gumalaw ang upuan ni Papa. Huwag kang sumigaw, sabi ni Mama, ngunit ang tono nito ay hindi pangangaral kundi pakiusap. Hindi ako sumisigaw. Ma? Nagtatanong ako. Pareho lang iyon minsan, sabi ni Mama, at saglit niyang naramdaman ang matinding pagkaubos, na para bang kahit ang pagtatanggol sa sarili ay may bayad na rin sa bahay na iyon. Pinag-uusapan pa lang naman, dagdag ni Mama. Wala pang pinal. Bakit hindi ko alam? Tanong ni Lydia. Pagkasabi niya niyon ay saka lamang sumingit ang tunay na sakit, hindi ang dokumento, hindi ang draft, kundi ang pagkakaalam na mayugto ng pag-uusap na naganap nang wala siya.
At ang hindi pagsama sa kanya ay hindi aksidente kundi pa siyang marahil ay napakadaling gawin ng iba. Umupo si Mama sa gilid ng kama. Ayokong gulo, sabi nito, iyon lang. At ito ang tingin ninyong walang gulo. Napahawak si Lydia sa noo. Gusto niyang bawiin ang talim ng boses niya, ngunit huli na, pumasok si Papa at kinuha ang brown envelope mula sa kamay niya. Hindi pa ito tapos, sabi nito. Kaya huwag mo munang gawing masama ang lahat. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang nagpasama. Gusto niyang ibato, pabalik na ang pagsisimula pa lamang ng ganitong plano, nang hindi kumpleto ang lahat ng dapat makaalam, ay isa ng uri ng pagtataksil. Ngunit nakita niya ang pagkapagod sa mukha ng ama niya, ang manipis na balat sa panga, ang pamamaga ng daliri sa paa na hindi na nawawala, at bigla siyang napaurong sa sariling galit. May mga sandaling ang kabutihan ay hindi galing sa pagiging tama kundi sa pagpipigil, ngunit may mga sandali rin na ang pagpipigil ay nagiging kasangkapan ng mga taong masanay mamili ng oras. Hindi niya alam kung alin ang umiiral noon. Nang umuwi siya ng gabing iyon, hindi niya kinayang magsalita agad kay Nestor. Umupo lamang siya sa gilid ng kama at tumitig sa dingding na may maliit na bitak malapit sa kisame. Sa kusina, naghuhugas ng pinggan si Nestor. Naririnig niya ang mga plato, ang agos ng tubig, ang maingat na pag-iwas sa ingay ang uri ng tahimik na ibinibigay ng taong alam na may bagyong dumarating, ngunit hindi alam kung saan hahawak. Maya-maya, lumapit ito at inilapag sa tabi niya ang isang baso ng tubig. May ginawa na ba sila? Tanong nito. Draft pa lang, sabi ni Lydia, pero hindi man lang sinabi sa akin. At sa kapatid mo na asawa, sinabi, hindi niya agad na unawaan. Kay Marites. Tumango si Nestor. Si Marites ang ate nilang pangalawa na matagal nang nasa Cebu kasama ang asawa. Hindi ito madalas umuwi ngunit masipag sa tawag at mensahe. Hindi ko alam, sabi ni Lydia. Alamin mo, sabi ni Nestor. Baka ang iniisip mo, ikaw lang ang nilalagpasan. Hindi iyon sinabi ng may panunulsol, ngunit ng gabing iyon, unang beses niyang naisip na maaaring may mas malawak pang usapan kaysa sa inaakala niya, at mas masakit iyon kaysa sa pagiging hindi nasabihan. Kinabukasan, tinawagan niya si Marites. Nasa trabaho raw ito, ngunit sumagot agad. Pagkatapos ng ilang pangkaraniwang tanong tungkol sa mga magulang at sa anak ni Marites na may school program sa susunod na linggo, diretsahan ng tinanong ni Lydia kung may nabanggit ba sina Arturo at Joel tungkol sa lupa. Matagal bago sumagot ang ate niya. Sapat ang tagal upang makaramdam siya ng panghihina. May sinabi, wika ni Marites sa huli, pero sabi ko, ayokong makialam hanggat wala pa namang final. Kailan pa? Tanong ni Lydia. Mga 2 buwan na siguro, parang may bahagyang ugong sa tenga niya, 2 buwan. Sa loob ng 2 buwang iyon, araw-araw siyang nagwalis sa bakuran, naghain ng pagkain kina mama at papa, nag-ayos ng gamot, sumalo ng mga reklamo sa rayuma, nagpalit ng kumot kapag pinawisan si papa sa tanghali, at habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, may ibang mesa palang pinaglalatagan ng mga salitang may kapangyarihang ilipat ang mismong bahay na kanyang nilalakaran. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, at hindi niya alam kung alin ang mas nangingibabaw sa tinig niya, galit o pakiusap. Dahil ayokong palakihin, sagot ni Marites. At akala ko sasabihin din nila sayo. Ang pinakamasasakit na dahilan ay madalas nagsisimula sa akala ko. Pagkababa ng tawag, umupo si Lydia sa monoblok sa may kusina ni na mama at papa at hindi agad gumalaw. Mula sa sala ay naririnig niya ang programang paborito ni papa sa radyo. Iyong puro lumang awit at mga anunsyo tungkol sa nawawalang ID at libreng check-up sa covered court. Karaniwang nakapapawi sa kanya ang tunog na iyon, dahil iyon ang tunog ng mga hapon noong bata pa sila. Ngunit ng sandaling iyon, pakiramdam niya'y may kung anong pinatong sa lahat ng alaala. Isang manipis ngunit matigas na balot ng pagkakautang na hindi niya inamin na matagal na palang umiiral sa magkakapatid. Sino ang mas malaki ang ambag? Sino ang mas matagal na wala? Sino ang mas madalas naroon? Sino ang mas marunong sa papeles? Sino ang mas dapat pagbigyan? Nang dumating si Arturo ng hapong iyon, hindi na niya nagawang magkaila. Hinintay niya itong makapasok sa sala bago siya nagsalita. Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin na may draft na? Hindi siya sumigaw, ngunit sapat ang kadyot ng boses niya upang lumingon si mama mula sa pagbalat ng sibuyas. Si Arturo ay hindi agad sumagot. Inilapag muna nito ang helmet sa upuan. Saka tumingin sa kanya ng tahimik, kasi draft pa lang nga, sabi nito sa huli, hindi naman iyan ang final, pero may pangalan na. Kaya nga pinag-uusapan pa. Hindi ba dapat bago nagkaroon ng pangalan, pinag-uusapan muna? Saglit na tumigas ang mukha ni Arturo.
Lydia, wag mong paikutin. Ang gusto lang naman namin, mapadali. Mapadali para sa inyo, sabi niya. At ano ang para sa'yo? Tanong ni Arturo. At iyon ang unang pagkakataong tuwirang lumabas ang bagay na kanina pa umiikot sa ilalim ng lahat. Hindi niya agad nasagot. Nakatingin sa kanya si Mama, si Papa, maging si Carmen na kararating pa lamang sa pintuan. Hindi ito tungkol sa gusto kong makuha, sabi niya sa wakas. Tungkol ito sa hindi pagiging patas. Pareho lang minsan, malamig na sabi ni Carmen. Kapag usapang lupa, lahat biglang patas ang hanap. At kapag usapang pag-aalaga, balik ni Lydia bago pa niya napigil ang sarili. Pagkasabi niya noon, agad din siyang napahiya, ayaw niya ng ganoong baraha. Ayaw niyang ipangpantay ang mga araw ng pagbabantay sa higaan ni Papa sa mga metro kuadrado ng lupa. Ngunit nang kumislap ang mukha ni Arturo sa pagitan ng galit at pagkasugat, naunawaan niyang huli na, kung iyan ang gusto mong palabasin, sabi nito, parang wala rin naman kaming ginawa. Hindi iyan ang sabi ko. Pero iyan ang ibig mong sabihin. Pumasok sa pagitan nila si Papa, hindi pisikal kundi sa boses. Tama na, hindi iyon malakas, ngunit sapat upang tumigil ang lahat. Buhay pa kami ng nanay mo, huwag ninyo kaming unahan. Walang umimik. Sa kung anong dahilan, ang lalong bumigat ay hindi ang saway kundi ang salitang unahan. Parang biglang naging karera ang isang bagay na ilang taon nilang kunwaring ipinagpapaliban dahil sa paggalang. Kinagabihan, nag-text si Joel sa group chat na huwag daw sanang padalos-dalos ang emosyon dahil masisira lamang ang usapan. Nag-reply si Marites ng kalma lang tayo, at si Carmen ay naglagay ng thumbs up na parabang opisyal na ang pagiging mahinahon kahit walang naayos. Hindi nag-reply si Lydia, tiningnan lamang niya ang screen hanggang sa kusang magdilim iyon. Sa sumunod na mga araw, tila bumalik sa normal ang lahat sa ibabaw. Nariyan pa rin ang pagwawalis, paglalaba, pag-inom ng gamot, pagdating ng pandesal tuwing umaga. Nariyan pa rin ang boses ni Mama na nagtatanong kung kumain na ba si Bea, ang reklamo ni Papa sa presyo ng galunggong, ang mga dahon ng mangga sa bakuran na kahit paulit-ulit walisin ay may nalalaglag pa rin. Ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may bago ng lamat sa pagtingin ni Lydia sa bahay. Sa bawat silid ay may dagdag na tanong, ito ba ang kwartong gustong mapasa kanila? Ito ba ang pader na kailangang pirmahan ng tahimik? Ito ba ang hagdan na bababalikan pa rin ba niya kung hindi na siya malayang pumasok? Minsan nahuhuli niya ang sarili na binibilang ang mga bagay na dati hindi niya binibilang. Ilang beses dumalaw si Arturo sa isang linggo. Gaano katagal tumatagal si Joel kapag umuuwi? Gaano kadalas banggitin ni Carmen ang salitang legal? Gaano kadalas umiwas si Mama sa direktang sagot? At dahil alam niyang hindi ito maganda, lalo niyang kinamumuhian ang sariling nagbibilang. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang ibabaw ng aparador sa silid ni na Mama at Papa, may nahulog na maliit na kahon ng lumang litrato. Kumalat sa sahig ang ilang kupas na larawan si Papa, na bata pa at payat na payat habang may pinapasan na kahoy, si Mama na nakaterno sa pista. Silang magkakapatid na magkakadikit sa harap ng bahay, noong hindi pa nasisimento ang harapan. Kinuha ni Lydia ang isang larawang kuha sa bakuran, nakaupo si Arturo sa mababang sanga ng mangga, si Marites ay may hawak na manika, si Joel ay nakaamba ang kamay sa balikat niya, at siya, si Lydia, ay nakatingin sa kamera na parang hindi pa marunong magtiwala na mananatili ang mga bagay kapag naitabi na sa larawan. Napaupo siya sa sahig, walang biglang aral o liwanag na dumating. Ang dumating lamang ay isang simpleng pagkaunawa na kahit sa mga panahong iyon, marahil ay may mga hati-hati na palang hindi nakikita, kung sino ang paborito, kung sino ang palaging sumusunod, kung sino ang mas gustong umalis, kung sino ang inaasahang babalik. Ang mana ay hindi nagsisimula sa titulo. Minsan nagsisimula ito sa ugali ng isang pamilya na huwag pangalanan ang hindi patas hanggat kaya pa itong tiisin. Nang marinig niyang paparating si Mama, dali-dali niyang ibinalik ang mga litrato sa kahon. Ngunit nakita pa rin nito ang isa sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ano iyan? Tanong ni Mama. Wala po, sabi niya, saka ngumiti ng mahina. Nilapitan siya ni Mama at umupo sa kama, mabagal at maingat. Pagod ka na, sabi nito. Hindi iyon tanong. Umiling si Lydia, ngunit hindi kumbinsido ang sariling katawan sa pagsisinungaling na iyon. Matagal silang tahimik, pagkatapos ay nagsalita si Mama nang hindi tumitingin sa kanya. Alam mo, may mga bagay na hindi ko rin alam kung paano hahawakan. Noon lamang napansin ni Lydia ang pagkapudpod ng laylayan ng duster ni Mama, ang tinaing paulit-ulit na tila ilang beses nang nasira at inayos. Kapag sinunod ko ang isa, magtatampo ang iba. Kapag pinigil ko,
sasabihing pinatagal ko ang gulo. Kapag wala akong gawin, sasabihing mahina ako. Gusto niyang lumapit at isandal ang ulo sa balikat ng ina, gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya, tuwing may bagyo, at nanginginig ang bubong. Ngunit may kung anong distansiya na hindi nalilikha ng layo, kundi ng mga salitang hindi napagkasunduan. Pero ma, sabi niya, halos pabulong, bakit parang ang dali para sa kanila na magdesisyon nang wala ako? Hindi agad sumagot si mama. Nang magsalita ito, napakahina, siguro dahil alam nilang ikaw ang pinakahuling papayag na magalit. Nasaktan siya sa katotohanang iyon, dahil may bahagi sa kanyang alam na totoo. Ang mga taong sanay magtanim ng pasya sa pagitan ng katahimikan, ay marunong pumili kung sino ang unang lalampasan. Mula sa kusina ay narinig nila ang tunog ng gate. Marahil si Arturo na naman, o si Joel, o si Carmen. Hindi na tumayo agad si Lydia. Nanatili lamang siya sa tabi ng kama. Hawak ang isa sa mga lumang litrato na hindi niya namalayang hindi pa pala niya na ibabalik sa kahon. At sa sandaling iyon ay hindi pa niya alam kung anong mas matimbang sa dibdib niya, ang takot na mawala sa kanya ang bahay na iyon, o ang mas tahimik na takot na bago pa man tuluyang mabago ang pangalan sa mga papel, may mga bahagi na sa kanila na matagal nang naipasa sa ibang kamay nang walang nagsasabi sa kanya kung kailan nagsimula. Ang susunod na katahimikan, hindi sa pag-alis ng kung sino man sa may gate, kundi sa hindi niya pagtayo agad, na para bang kung mananatili siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang litrato na may bahagyang kupas na mga mukha. Maipagpapaliban niya kahit kaunti ang pagbukas muli ng araw sa iisang usaping paulit-ulit. Nang nagpapalit lamang ng anyo, ngunit hindi ng bigat, si mama ang unang tumayo. Hindi nito hinanap sa kanya ang larawan. Hindi rin nagtanong kung bakit parang namumula ang mga mata niya. Lumabas lamang ito na may maingat na hakbang, at sa paraan ng paghawak nito sa pinto ay alam ni Lydia na muling ihahanda ng ina niya ang sariling maging pagitan, hindi tagapamagitan sa totoong diwa, kundi iyong uri ng tao na pumapagitna sa pag-asang mabawasan ang banggaan kahit siya ang unang nauubos. Mula sa silid ay narinig ni Lydia ang boses ni Carmen, magaan at parang may handang iabot, saka ang mas mababang boses ni Arturo na tila may pinipigilang inis o pagod. Hindi niya masabi kung alin, at pagkatapos ay ang tunog ng plastik na supot na inilalapag sa mesa. Umupo pa siya roon ng ilang sandali bago niya ibinalik ang litrato sa kahon at isinara iyon. Napakaliit ng kilos na iyon, ngunit pakiramdam niya'y para siyang nagsara ng isang bagay na hindi naman talaga maisasarado. Nang lumabas siya sa sala, nakita niyang may dalang mga tinapay at isang sobre si Arturo. Ang sobre, kahit hindi pa niya nababasa, ay agad niyang nakilala bilang isa na namang pisikal na anyo ng bagay na kanina pa nila kunwaring hindi ginagawa. Hindi pa nagsasalita ang kuya niya, ngunit may handa ng paliwanag sa tindig pa lamang nito, balikat na bahagyang pasulong, baba na bahagyang nakataas, parang katawan mismo ang unang nagsasabing, "Huwag mo na akong pahirapan pa sa kailangang sabihin. May dinala lang akong revised draft," sabi nito, na para bang pareho silang pawang empleyado sa iisang opisina, at hindi magkapatid na ang mismong bahay ng mga magulang nila ang unti-unting ginagawang paksa ng mga salitang pwedeng ipanotaryo. Revised based saan? Tanong ni Lydia. Hindi niya sinasadya ang tigas ng boses, ngunit alam niyang wala na ring mapapala ang sobrang lambot, base sa sinabi ni Tay, sagot ni Arturo. Tumingin siya kay Papa, na nasa silya malapit sa bintana. Hindi agad umiwas ang ama niya. Ngunit hindi rin tumingin ng tuwid. Anong sinabi ni Papa? Tanong niya. Na ayaw niyang masyadong hati-hati ang asikaso sa bahay dahil magulo raw kapag maraming desisyon, sabi ni Carmen, na tila mabilis nang nasalo ang bahaging maaaring magpainit sa usapan, at nais niya itong ilahad sa pinakamatinong porma. At iyong lupa sa likod, mas madali raw kung may dalawang pangunahing hahawak. Narinig ni Lydia ang salitang pangunahing, at gusto niyang tawanan sa sobrang linis ng pagkakapili. May mga salitang ganoon hindi direktang nagsasabing may maiiwan, ngunit malinaw kung sino ang hindi isinasama sa sentro. At sino ang nagdesisyong dalawang tao ang pangunahing hahawak? Tanong niya. Hindi ba pwedeng lahat? Lahat nga sa bandang huli, sagot ni Arturo. Pero may proseso rin ang hindi pagsasabi sa kapatid. Natahimik si Mama sa may kusina, hawak ang sandok sa ibabaw ng kumukulong munggo. Hindi tumulong ang katahimikan nito. Lalong naramdaman ni Lydia kung gaano nakadalas ang mga sandaling lahat ay naghihintay na lamang kung sino ang unang susuko sa pagiging makatuwiran. Hindi ko intensyong ilihim, sabi ni Arturo sa wakas, at halos iyon ang pinakamahirap paniwalaan, hindi dahil imposibleng totoo, kundi dahil kahit totoo pa iyon, wala na ring gaanong kaibahan sa epekto.
Gusto lang naming may maipakita bago makipag-usap ng buo, para hindi puro emosyon. Muntik na niyang tanungin kung ano ang tawag sa pakiramdam ng isang taong pinaghahandaan nang wala siya kung hindi emosyon din ng ibang anyo. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Papa. Umupo muna kayong lahat. Hindi malakas ang boses nito, ngunit iba ang kalidad. Hindi iyon pakiusap. Dahan-dahang umupo silang lahat sa sala, na biglang nagmukhang mas maliit kaysa dati, marahil dahil sa dami ng bagay na hindi kasya sa pagitan ng mga upuan. Nasa gilid si Mama, si Carmen ay bahagyang nakasandal kay Arturo, si Lydia ay sa tapat, at si Papa sa gitna ng linya ng paningin nilang lahat na parang hindi sinasadya, ngunit hindi rin basta pagkakataon. Ayoko ng ingay, sabi ni Papa. Ayoko rin ng mga papel na iyan na para bang minamadali ninyo akong mag-isip dahil lang matanda na ako. Saglit na namutla si Arturo. Tay, hindi naman ganoon, pakinggan mo muna ako. Tumigil ito. Pero, dagdag ni Papa, at dito dahan-dahang bumaling ang tingin niya kay Lydia. Ayoko rin namang umabot sa puntong wala na akong lakas magdesisyon at kayong lahat na ang maghihilahan. Sa salitang hihilahan, may kakaibang panghihina sa loob ni Lydia. Hindi dahil bago ang ideya kundi dahil unang beses niya itong narinig sa bibig ng ama niya, na dati laging nagkukunwaring may kakayahan pa silang manatiling iisang pamilya sa harap ng mga bagay na malinaw nang sumusukat sa bawat isa sa kanila. Kaya gusto ko, patuloy ni Papa, na sa linggo, nandito lahat. Pati si Marites kung kaya, mag-usap ng harapan, walang draft na ipapapirma agad, walang notaryo, mag-uusap muna, walang agad na tumutol, sa panlabas, halos mukhang maayos ang pasya. Ngunit sa loob ni Lydia ay may halong ginhawa at pangamba. Ginhawa dahil sa wakas ay may sandaling hindi na siya basta maungusan, pangamba dahil ang mga usapan na tahimik nang gumagalaw sa ilalim sa loob ng 2 buwan ay hindi basta nawawala dahil lamang ipinagpaliban sa linggo. Ang totoo, kung minsan ay mas tumitigas pa ang isang bagay habang naghihintay, nang umalis sina Arturo at Carmen, bitbit pa rin nila ang sobre. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng panalo sa maliit na pangyayaring iyon, hindi niya naramdaman. Ang naramdaman niya ay parang may inilagay na mangkok ng tubig sa gitna ng mesa, at lahat ay pinagbawalang gumalaw ng bigla sa takot na matapon. Kinagabihan, nang ikwento niya kay Nestor ang napagdesisyunan, tumango lamang ito habang naghihimay ng tuyo para sa hapunan. Mabuti na rin at harapan, sabi nito, hindi ibig sabihin yan, patas na agad, sagot ni Lydia. Hindi, sabi ni Nestor. Pero mas mahirap ng magkaila. Hindi niya alam kung nakagagaan ba o nakabibigat ang linyang iyon. Sa mga sumunod na araw bago maglinggo, tila nagkaroon ng kakaibang kalinisan sa bahay ni na Mama at Papa. Si Mama ay paulit-ulit nagwalis sa sala, kahit halos wala ng alikabok. Si Papa ay ilang beses nagbukas at nagsara ng lumang aparador na kinalalagyan ng mga folder. Si Arturo ay tumawag minsan upang tiyaking makakarating si Marites. Si Joel ay nagpadala ng mensaheng baka tanghali na siya makadating mula Laguna. At si Lydia, sa gitna ng lahat ng ordinaryong gawain, ay napansin ang sarili na nag-iipon ng mga maliliit na alaala na para bang baka kailanganin niyang dalhin ang mga iyon bilang ebidensya ng isang bagay na hindi naman pwedeng patunayan sa papel. Kung sino ang tunay na malapit sa bahay, kung sino ang nakakaalam kung saan tumutulo ang bubong kapag malakas ang ulan sa habagat, kung sino ang may kabisado kung aling bintana ang kailangang tulakan muna pataas bago maisara. Kung sino ang unang tinatawag ni Mama kapag naiipit ang likod niya sa banyo, naiinis siya sa sarili sa pagbibilang ng ganoon, parang unti-unti siyang ginagawang taong ayaw niyang maging. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang huwag isipin iyon, may kapalit namang takot, na kapag hindi niya kinilala ang mga bagay na iyon sa loob man lang niya, baka tuluyan na ngang maging magaan para sa iba na isipin na pare-pareho lamang silang lahat ng ambag at paglayo. 2 gabi bago ang usapan, tumawag si Marites. Maingay sa background, marahil nasa kusina ito ng bahay nila sa Cebu. Makakarating ako ng Sabado ng gabi, sabi nito, ayoko rin namang sa tawag lang. Hindi agad sumagot si Lydia. Hindi siya sigurado kung may sama pa rin siya ng loob o kung ang pagdating ng ate niya ay mas ikakagaan ng sitwasyon. Salamat, sabi niya sa huli. Alam kong galit ka, sabi ni Marites. Hindi ko masisisi. Hindi ko alam kung galit, sagot niya. Parang matagal akong nasa loob ng bahay, pero sa usapang may kinalaman dito, sa labas ako pinuwesto. Matagal bago sumagot si Marites. Minsan kasi, ate ka rin ng lahat, sanay silang iisipin mong kaya mong lunukin muna. Natahimik si Lydia. Halos kapareho iyon ng sinabi ni Mama, ngunit iba ang kirot kapag nanggaling sa kapatid.
Hindi ko alam kung papuri ba iyan o pananamantala, sabi niya. Narinig niyang huminga ng malalim si Marites. Minsan parehong totoo. Pagkatapos ng tawag na iyon, mas matagal siyang nakaupo sa balkonahe ng maliit nilang apartment. Sa tapat, may kapitbahay na nagsasampay ng uniporme ng mga anak. Naririnig niya ang tunog ng telebisyon mula sa isang bukas na bintana. Ang tawa ng isang batang ayaw pang pumasok sa bahay. Ang pagdaan ng tricycle na may mahinang tugtog ng lumang love song. Lahat ay pangkaraniwan, halos mapanatag sana, ngunit may mga sandaling ang mismong ordinaryo ang nagpaparamdam kung gaano kaputol ang loob mo. Naisip niya si Bea ang anak niyang lumalaki, na sana'y nakikitang ang ina niya ang laging tumatakbo pabalik sa bahay ng lolo't lola. Ano ang matututunan ng bata rito? Na ang pamilya ay lugar ng tungkulin bago lugar ng pag-asa. Na ang kabutihan ay palaging may kahalong panganib na malaktawan ka. O baka mas masahol, na ang lahat ng pag-aalaga ay lihim ding may hinihintay na kapalit kahit pilit itinatanggi ng may gawa. Nahuli niya ang sarili sa tanong na iyon at napapikit. Ang totoo, hindi siya naghihintay ng gantimpala, ngunit hindi rin totoong wala ng anumang nasasaktan sa kanya kapag para bang nagmistulang walang bigat ang mga taon ng pagbalik-balik niya sa bahay. Dumating si Marites kinabukasan ng gabi na may dalang ensaymada at pasalubong na tuyo para kay Papa. Pagkakita pa lamang nila sa isa't isa sa may gate, nagyakapan sila ng mahigpit ngunit hindi matagal. Sa mga pamilyang katulad nila, hindi likas ang sobrang haba ng lambing kapag may problemang nakabitin, parang masyadong maraming maaaring tumulok kapag hindi agad bumitaw. Sa loob ng bahay, naging maingat ang lahat, si Marites ay mas madaldal kaysa karaniwan sa hapunan. Tila sinisikap tabunan ang tensyon sa mga kwento tungkol sa flight, sa apo niyang pasaway, sa traffic sa Mactan. Nakisabay si Mama sa mga tanong, si Papa ay ngumiti ng ilang beses, at si Lydia ay nagkunwaring sapat na ang simpleng paglalagay ng sabaw sa mangkok upang tawagin iyon na normal. Ngunit may mga katahimikang hindi kayang tabunan ng kahit gaano karaming kwento, at naramdaman niya iyon nang biglang tumahimik si Marites pagkatabi kay Arturo sa sala matapos kumain. Hindi pa sila nag-uusap tungkol sa lupa. Ngunit ang paraan ng pagtayo nilang magkakalapit sa iisang silid ay para na ring rehearsal ng masakit na eksenang matagal nang alam ng lahat. Hindi nakatulog ng maayos si Lydia ng gabing iyon. Nasa banig sa kabilang kuwarto si Marites, si Mama at Papa sa kanilang silid, at sa pagitan ng madaling araw na katahimikan, at malalabong hilik ni Papa, ay paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang iba't ibang maaaring sabihin kinabukasan. Mga bersyon ni Arturo, na mahinahon ngunit matigas, ni Joel na praktikal, at may kunwaring neutralidad, ni Carmen na may mapagkalingang boses, ngunit laging may tamang puwang para sa interes nila, ni Marites na posibleng maging tagapantay, ngunit maaari ring mapagod at sumama sa mas madaling daloy. Naalala niya tuloy ang mga panahong mas bata pa sila, kapag pista sa baryo at sabay-sabay silang naghahanda ng ihahain. Si Arturo ang laging inuutusang bumili ng yelo, si Marites ang marunong magtali ng palamuti, si Joel ang pinakabatang gustong laging mauna sa paghigop ng sabaw, at siya ang nakatoka sa maliliit na trabahong hindi kapansin-pansin, ngunit kailangang may gumawa pagpupunas ng mesa, pag-aabot ng plato, pagtingin kung may kulang pa. Noon, hindi naman iyon mabigat. Ngayon lamang niya naisip kung paanong ang mga papel sa loob ng isang pamilya ay dahan-dahang tumitigas habang tumatanda ang lahat hanggang isang araw. Kahit walang nagsasabing iyon na ang takdang posisyon mo, doon ka na lang halos automatikong nahahanap ng iba. Kinabukasan, matapos ang maagang misa ni Mama at Papa na hindi na nila pinilit salihan ng lahat, nagsimula rin sa wakas ang usapang ilang araw nang umiikot sa paligid ng bahay. Walang espesyal na ritual, walang formal na pagbubukas. Pagkatapos lamang ng tanghalian, nang mailigpit ang pinggan at mapatay ang telebisyon sa sala, nagsabi si Papa nang umupo na tayo. Nasa isang hanay ng plastik at kahoy na upuan ang magkakapatid, habang si Carmen ay bahagyang nasa likuran ni Arturo. Hindi naman tahasang kasama, ngunit malinaw na naroroon bilang bahagi ng timbang sa bawat pangungusap ng asawa niya. Ayoko ng sigawan, sabi agad ni Papa, at ayoko rin ng mga salitang sisira na hindi na mababawi. Tumango silang lahat, bagaman alam ni Lydia kung gaano kadaling tumango sa mga paunang bilin na iyan, at kung gaano kahirap panatilihin kapag unti-unting lumalabas ang ugat ng bawat tao. Si Arturo ang unang nagsalita, marahil dahil sanay na siya sa anyo ng mga pulong na may dapat ilahad. Ipinaliwanag nito na ang bahay at ang pangunahing lote ay mahirap umanong i-manage kung hahatiin ng hahatiin sa pangalan ng lahat, lalo na kung may mga nakatira sa malayo.
Mas mabuti raw na may dalawang hahawak sa legal administration, habang malinaw pa ang isip ni na mama at papa, at masisiguro naman daw ang equitable consideration para sa iba kapag dumating ang tamang panahon. Kahit may ilang salitang Ingles na iningatan ng ayos, ang laman ay malinaw, may sentro at may palibot. Si Joel ang sumunod, sa paborito nitong tono na para bang pinipilit manatiling nasa gitna. Hindi raw niya hinahanap ang mas malaking bahagi, ngunit ayaw lang daw niyang umabot sa korte balang araw. Mas magastos, mas masakit, mas nakakahiya. Sa bawat salitang ginagamit nila manage, administration, equitable, practical pakiramdam ni Lydia ay may unti-unting hinahaplos na tela sa ibabaw ng matigas na bagay. Ngunit naroroon pa rin sa ilalim ang parehong hugis. Hindi siya agad nagsalita. Hinintay muna niyang matapos ang dalawa. Si Marites ay tahimik lamang, nakatiklop ang kamay sa kandungan. Sa kabila ng katahimikan nito, alam ni Lydia na nakikinig ito sa bawat puwang. Ang hindi ko maintindihan, sabi niya sa wakas, ay kung bakit ang pinakamadaling sagot sa inyo ay ang bawasan ang bilang ng mga taong may boses. Si Arturo ay tila naghanda sa linyang iyon. Hindi binabawasan ang boses, sabi nito, inaayos lang ang proseso. Kapag ang proseso ay ginawa bago kausapin ang ibang apektado, pagbawas iyon, sagot niya. At saka, bakit lagi ninyong pinapalabas na ang gulo ay nanggagaling sa dami ng tao? Minsan nanggagaling ang gulo sa pag-uumpisa, nang hindi kumpleto, umigkas ang panga ni Arturo. At ano ang gusto mo? Hati-hati sa titulo kahit wala namang mag-aasikaso. Sino bang nagsabing wala? Tanong ni Lydia. Dahil ba hindi ako marunong ng legal terms, hindi na ako pwedeng makibahagi sa desisyon. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, pero iyan ang ginagawa ninyo. Nagsalita si Carmen, maingat ngunit may diin. Lydia, huwag mo naman sanang gawing personal ang lahat. Walang umaagaw sa'yo. Doon niya naramdaman ang bahagyang panginginig sa kamay niyang nakapatong sa hita. Ayaw niyang bigyan ng sobrang halaga ang pangungusap ni Carmen dahil alam niyang iyon mismo ang gustong mangyari ng mga linyang ganoon, iyong mapilit kang patunayan na hindi ka basta apektado, na hindi ka nag-iinarte, na hindi ka mapaghinala. Ngunit may mga salitang kapag binitiwan sa tamang sandali ay parang manipis na karayom. Paano hindi magiging personal? Sabi niya nang hindi tumataas ang boses. Bahay ng magulang namin ito. Natahimik si Carmen. Si Joel naman ang sumingit. Ate, hindi naman sa ganoon. Ang punto lang, hindi ko maintindihan, putol niya, at agad niyang pinagsisihan ang bilis ng pagputol, ngunit hindi na niya iyon naurong. Kung bakit ang punto palaging huwag magulo, pero ang paraan ninyo ay gumawa ng usapan sa likod. Hindi sa likod, sabi ni Joel, medyo tumigas na rin ang tono. Nag-uusap-usap lang, hindi pa naman final. Ilang beses ninyo na bang gagamitin iyang hindi pa final na parang pambura? Lumalim ang katahimikan. Si Mama ay tila may gustong sabihin, ngunit hindi pa mahanap ang pasok. Nakatitig lamang si Papa sa sahig na semento, sa bahaging may manipis na guhit mula sa dati ng bitak. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Marites ang nagsalita, hindi malakas, ngunit ang pagiging tahimik ng boses niya ang agad nagpatahimik sa lahat. Ang totoo, sabi nito, lahat naman tayo natatakot lang. Walang agad kumontra. Si Arturo at Joel, natatakot na magulo sa dulo. Si Lydia, natatakot na maalisan ng boses sa sarili niyang bahay. Si Mama at Papa, natatakot mapilitang pumili habang buhay pa sila. At ako. Huminga siya ng malalim. Natakot akong sumali ng maaga dahil alam kong pag nagsalita ako, kailangan ko ng panindigan kung sino ang kakampihan ko. Napatingin si Lydia sa atin niya, walang pagtatanggol sa kanya roon, ngunit wala ring pagtalikod. Ang naroon ay isang uri ng pag-amin na mas bihira pa minsan kaysa pagtayo sa isang panig. Kung ganoon, sabi ni Papa, na tila doon lamang nakahanap ng daan pabalik sa usapan, makinig kayo sa gusto ko. Umayos silang lahat. Ang bahay, sabi nito, dahan-dahan, habang buhay pa kami ng nanay mo, sa amin muna, walang lilipat ng pangalan sa bahay. Walang magmamadali, parang may bahagyang lumuwag sa dibdib ni Lydia, ngunit hindi pa tapos ang ama niya. Yung likod na lote, patuloy nito, iyon ang gusto ninyong pag-usapan, hindi ba? Dahil iyon ang tingin ninyong pwedeng pag-umpisahan. Tiningnan ni Papa ang bawat anak isa-isa, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Lydia na hindi pa pala lubos na nawala ang dating bigat ng presensya nito. Hindi ko ibibigay sa dalawa lang, sabi ni Papa. Kung may gagawin man, lahat may alam, lahat may pirma, at hindi ako pipirma sa papel na hindi ko naintindihan. Si Arturo ay tila may gustong isingit ngunit pinigilan muna, si Joel ay napaayos ng upo.
Si Carmen lamang ang agad nakapagtago ng reaksyon. Pero tay, sabi ni Arturo sa huli, hindi ba mas komplikado pa iyan? Mas komplikado kaysa hindi magkausap ang magkakapatid. Tanong ni Papa. Hindi na sumagot si Arturo. Ang pakiramdam ni Lydia sa sandaling iyon ay hindi tuwirang saya. Masyadong maraming naipong pagod upang agad magmukhang tagumpay ang anumang pansamantalang paglihis mula sa masama. Ngunit may naiba, hindi dahil nalutas ang usapan, kundi dahil sa wakas ay may malinaw na nasabi si Papa na hindi na pwedeng ihanay lamang sa mga palusot o interpretasyon. Pagkatapos noon, muling sumikip ang usapan sa mas detalyadong antas, paano ang gastos sa amilyar? Paano kung kailanganin ng paggawa ang bubong? Paano kung isa sa kanila ang mga ilangan ng pera? Paano ang likod na lote kung may gustong magsangla? Sa bawat tanong ay may bagong pag-iingat, at sa bawat pag-iingat ay may sumisingit na luma ng hinanakit, na matagal lang naitago dahil walang pakinabang ilabas, noong wala pang malinaw na kailangang paghatian. Napansin ni Lydia kung paanong si Arturo, sa bawat depensa nito, ay palaging bumabalik sa naging ambag niya sa mga bayarin at pag-aasikaso. Totoo naman ang marami roon. Napansin din niya kung paanong si Joel ay halos hindi binabanggit ang sariling kakulangan ng pagdalaw. At sa halip ay gumagamit ng salitang sistema na parang pwedeng lunurin noon ang lahat ng hindi niya nagawa. Ngunit ang pinakamahirap tanggapin ay nang mapansin niyang pati siya ay may sariling paulit-ulit na pagbabalik sa presensya niya, sa pag-aalaga niya, sa pagiging naroroon niya. Hindi niya man iyon sabihin ng buo, nakabalot na iyon sa marami niyang pangungusap, at nang mahuli niya ang sarili sa ganoong daloy, tila may malamig na tubig na ibinuhos sa loob niya. Wala pala ni isa sa kanila ang malinis sa pagdadala ng sariling resibo, kahit hindi nakalista sa papel. Nang matapos ang mahigit 2 oras ng pasulput-sulput na usapan, iisa lamang ang malinaw, walang pipirmahang anuman sa ngayon, at muling rerepasuhin ang mga papel kapag may malinaw ng listahan ng gustong sabihin at tanungin ng bawat isa. Hindi iyon resolusyon. Sa totoo lang, halos nakakapagod ang pagiging hindi resolusyon nito, ngunit sa pagod na iyon ay may kakaibang linaw. Hindi na pwedeng magkunwaring ang problema ay simpleng teknikal lamang. Nang magsitayuan sila mula sa sala, si Mama ay tila mas tumanda sa loob lamang ng maghapong iyon. Dinala ni Lydia ang mga tasa sa kusina, at naramdaman ang bigat ng likod niya, na para bang siya man ay biglang tumanda kasama ng ina. Habang nagbabanlaw siya ng mga baso, pumasok si Marites at tahimik na tumulong ng hindi na kailangang hingan. Saglit silang magkatabing naghuhugas at nagpupunas, at ang tunog ng tubig sa bakal na lababo, ang siyang pumalit sa usapang kanina pa kumakaskas sa lahat. Hindi ka ba galit sa akin? Mahinang tanong ni Marites nang hindi tumitingin. Hindi agad sumagot si Lydia. Galit ako sa maraming bagay, sabi niya sa huli. Pero pagod na akong ipamahagi ng eksakto kung kanino gaano karami. Napangiti ng maliit si Marites, hindi dahil masaya kundi dahil marahil iyon lamang ang pinakamalapit sa pag-amin na kaya nila ng sandaling iyon. Minsan, sabi ni Marites, kapag hindi ka agad sumali sa maling galaw, akala mo malinis ka, pero ang totoo, may kasalanan din ang pag-iwas. Hindi sumagot si Lydia. Naalala niya ang 2 buwang pananahimik ng ate niya, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya hindi lamang ang galit doon, kundi ang lungkot ng isang taong marahil ay sanay ding umiwas upang manatiling katanggap-tanggap sa lahat. Pagkatapos umalis ni Marites kinagabihan upang magpahinga, dumating si Arturo sa likod bahay kung saan nakaupo si Lydia sa mababang bangko malapit sa drum ng tubig ulan. Madilim na, at tanging ilaw mula sa kusina ang bahagyang tumatama sa gilid ng mukha nito. Hindi siya agad tumingin sa kuya niya. Sa bahay ng kapitbahay ay may mahinang karaoke, iyong tipong hindi paos ngunit may pagod, at sa kung anong dahilan ay lalong nagmukhang malayo ang lahat. Hindi ko gustong umabot tayo sa ganito, sabi ni Arturo. Gusto sana niyang sabihing wala ring gustong umabot dito, ngunit hindi niya ginawa. Noong una, patuloy nito, inisip ko lang talaga na kung ako at si Joel ang hahawak muna sa papeles, mas madali, hindi ko agad nakita kung gaano kapangit tingnan sayo. Napahinga siya ng marahan. Hindi lang tingnan, kuya, tumango ito, kahit hindi niya sigurado kung gaano talaga nauunawaan ng kapatid ang lawak ng ibig sabihin noon. Alam ko, sabi ni Arturo, o sinusubukan kong alamin. Tahimik ulit, naisip ni Lydia na minsan, ang mga paghingi ng paumanhin sa loob ng pamilya ay hindi dumarating bilang buong pangungusap. Dumarating sila bilang pagkukulang ng dating katiyakan, bilang bahagyang pag-uurong sa tindig, bilang pag-amin na hindi mo lubos na alam ang pinsalang nagawa mo. Hindi iyon palaging sapan, ngunit hindi rin laging walang halaga.
Hindi ko rin alam, sabi niya pagkatapos ng matagal na pagitan. Kung gaano kalaki rito ang talagang tungkol sa bahay, at gaano kalaki ang tungkol sa pagtrato. Pareho siguro, sagot ni Arturo, at doon tayo nadadali. Gusto niyang magtanong kung kailan nagsimulang mas maging madali kay Arturo na makipagplano kay Joel at Carmen kaysa dumaan sa kanya, ngunit alam niyang maaaring hindi ito magkaroon ng isang sagot lamang. Baka nagsimula iyon sa kung gaano siya kadalas naroroon, kaya inakalang hindi na kailangang ipaliwanag. Baka sa kung gaano siya bihirang tumanggi, baka sa kung paanong sa mga pamilya nila, ang kapatid na babae na malapit sa mga magulang ay madaling maging bahagi ng bahay, ngunit hindi sentro ng pasya tungkol dito. Hindi niya iyon sinabi ng malakas. Masyadong marami para sa isang gabi. Basta, sabi niya na lamang, huwag na ninyong uulitin na may gagalaw na hindi ko alam. Tumango si Arturo. Hindi na. Hindi niya alam kung iyon ba ay pangako o pag-asang maging pangako. Ngunit sa gabing iyon ay hindi na niya iyon sinuri. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niyang gising pa si Nestor sa may mesa, tinutulungan si Bea sa project na kartolina. Ang anak niya ay may gunting sa kamay at nakadila habang naggugupit ng mga dahon para sa isang poster tungkol sa kalikasan. Walang nakakaalam sa bahay na iyon ng buong bigat ng araw niya, at bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagluwag dahil doon. May mga bahaging hindi kailangang ilagay sa gitna ng lahat upang maging totoo. Tiningnan siya ni Nestor, isang mabilis ngunit sapat na tingin na humihingi ng ulat ng hindi nang uusisa. Walang pirmahan, sabi ni Lydia, pero wala ring ayos. Tumango si Nestor at inilapit sa kanya ang isang upuan. Umupo siya at nagsimulang tumulong kay Bea sa pagdidikit ng mga ginupit na dahon sa asul na kartolina. Habang pinipisil niya ang gilid ng pandikit, napansin niyang nanginginig pa ng kaunti ang daliri niya. Hindi iyon napansin ni Bea. O kung napansin man ay hindi ito binigyan ng pangalan. Mama, pantay ba ito? Tanong ng bata, hawak ang isang papel na punong halos tama ang pagkakagupit, ngunit may isang gilid na bahagyang tabingi. Tinitigan iyon ni Lydia ng mas matagal kaysa dapat. Hindi masyado, sabi niya sa wakas, saka maingat na inayos ang pagkakadikit. Ngunit kahit na itama niya ang papel sa poster, alam niyang may ibang mga bagay na kapag bahagyang naitabingi na. Hindi mo na maibabalik sa dating pwesto nang hindi makikita ang bakas ng unang pagkakamali. Kinabukasan, paggising niya, may mensahe si Mama, maaga ka ba, may gusto akong kausapin. Napatingin siya sa oras, hindi pa alas 7. Karaniwang hindi nagte-text si Mama ng ganoong kaaga, maliban kung may kailangang ipabili o may hindi maabot sa aparador, agad siyang napabangon. Sa daan papunta sa lumang bahay, dumaraan ang umagang karaniwan may nagtitinda ng lugaw sa kanto. May mga batang nakauniporme at may mga tsuper ng tricycle na nagkukumpulan sa tindahan ng kape. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam na hindi pa takot at hindi pa rin pag-asa. Mas malapit ito sa kabangdala ng isang pinto na akala mo'y dati mo nang alam ang likod ngunit maaaring may bahagyang nabago sa loob habang wala ka. Pagdating niya, nakita niyang mag-isa si Mama sa sala. Nasa mesa ang lumang kahon ng mga susi, ang kulay abong folder, at isang maliit na tela na pinaggugulungang dati ng mga barya para sa palengke. Umupo ka, sabi ni Mama. Umupo si Lydia sa tapat, at sa paraan ng pagharap ng ina niya sa mesa, ay alam niyang hindi ito simpleng pag-uutos ng bibili sa tindahan o ipapaabot na gamot. Hindi ako nakatulog, sabi ni Mama, kasi iniisip ko kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari, hindi iyong ano ang pinakamadaling sabihin. Walang sumingit si Lydia. Itong bahay, patuloy ni Mama, hinahaplos ang kahon ng susi. Hindi lang naman lupa at pader, pero huwag din tayong magpanggap na dahil may alaala, wala nang usapang pera rito, meron, at doon kayo lahat na susubok. Huminga ito ng malalim. Ayoko pang ilipat ang bahay, iyon ang malinaw sa akin, pero ayoko ring ang tingin ninyo, kapag wala kaming ginawa ng papa mo ngayon, kayo-kayo na lang ang sasalo sa gulo. Tumingin ito sa kanya ng tuwid, at sa unang pagkakataon sa maraming linggo. Hindi umatras ang mga mata nito mula sa mahirap na bahagi ng usapan. Gusto kong samahan mo ako sa abogado, hindi para pumirma agad, para lang maintindihan ko ng maayos ang pwedeng gawin. May humigpit sa dibdib ni Lydia. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi tuwirang ginhawa. Ang unang pumasok ay pag-aalinlangan bakit siya, at hindi si Arturo na sanay sa mga papeles. Pagkatapos niyon, halos kasunod lang, ay ang mas lihim na tanong, kapag sumama siya, ibig bang sabihin ay siya na ngayon ang mapapagitna sa panibagong anyo ng samaan ng loob? Ako, tanong niya, halos hindi marinig, ikaw, sabi ni Mama. Dahil sa inyong lahat, ikaw ang hindi agad nagtutulak kapag natatakot,
At kailangan ko ngayon ng taong hindi ako itutulak. Naramdaman ni Lydia ang kakaibang kirot ng linyang iyon. Hindi iyon buong papuri. May laman din iyong pag-amin kung bakit nga ba siya madaling nalalampasan. Dahil ang hindi agad nagtutulak ay madalas akala ng iba ay hindi kailangang isali sa direksyon. Ngunit ngayon, sa pagitan ng sakit at tiwalang nakapaloob sa sinabi ni Mama, wala siyang mahanap na sagot na hindi agad bibigat sa isa sa kanila. Narinig niya mula sa silid ang pag-ubo ni Papa, ang lumang ubo na hindi naman nakakatakot ngunit laging nagpapaalala ng edad. Nasa mesa pa rin ang kahon ng mga susi, nakabukas ng bahagya, at sa loob nito ay kumikislap ang malamlam na bakal ng susi sa harapang pinto, sa gate, sa lumang cabinet, hindi iyon agad inabot ni Lydia. Tinitigan lamang niya ang mga iyon habang unti-unting dumarami sa isip niya ang mga susunod na araw ang pagpunta sa abogado, ang kailangang ipaliwanag sa mga kapatid, ang panibagong uri ng hinalang maaaring ilagay sa kanya ng desisyong hindi naman siya ang humiling. Sa labas, may tumawag ng taho sa kalsada. At sa ordinaryong tunog na iyon ay biglang naging mas matalim ang pakiramdam na may isang maliliit ngunit mahalagang paglipat na naman sa loob ng bahay. Hindi pa desisyon, hindi pa pirma, ngunit sapat na upang baguhin kung sino ang susunod na pagbubuntunan ng tingin ng bawat isa sa kanila kapag nagsimulang gumalaw uli ang mga papel at ang mga susi. Hindi agad siya sumagot, pinagmasdan niya muna ang kamay ni Mama na nakapatong sa gilid ng kahon, ang mga ugat na mas malinaw na ngayon kaysa dati. Ang mga daliring dati kayang magtahi ng laylayan ng bestida nang hindi man lang nasusugatan sa karayom, ngunit ngayoy bahagyang nanginginig kahit simpleng pagpihit ng takip ng garapon. May mga anyo ng pagtitiwala na hindi mo kayang tanggihan, nang hindi ka agad nararamdaman ang kapal ng sariling katawan, na para bang sa simpleng pag-iling mo ay may mababaling nagulugod sa loob ng bahay. Ngunit may mga pagtitiwala ring may kahalong pasanin, at iyon ang unang malinaw na sumagi sa isip ni Lydia. Kapag sumama siya kay Mama sa abogado, kahit para lamang magtanong, kahit walang pipirmahan, kahit para lamang maunawaan ang mga opsyon, hindi na iyon simpleng pag-upo sa tabi ng ina, sa isang tanghaling may mga papeles sa mesa. Magiging anyo na iyon ng pwesto. At sa pamilya nilang matagal nang marunong magbasa ng pwesto, bago pa man malinaw ang mga salita, sapat na ang isang ganoong kilos upang mag-iba ang direksyon ng tingin sa kanya. Sasama ako, sabi niya sa wakas, at narinig niyang mas mahinahon ang boses niya kaysa inaasahan niya. Wala siyang sigurado kung tama ba ang sagot na iyon, ngunit alam niyang mas mahirap para sa kanya ang tanggihan kaysa ang dalhin ang bigat nito. Tumango si Mama, hindi magaan at hindi rin lubos na panatag, kundi para bang may bahagyang bahagi sa dibdib nitong napwesto ng maayos kahit paano. Hindi ko ipagsasabi agad, sabi nito, hindi naman kailangang lahat ng bagay ay sabay-sabay. Doon unang sumiklab ang alanganin sa loob ni Lydia. Hindi niya gustong magsimula ang pagpunta sa abogado sa parehong anyo ng katahimikan na siyang ikinasugat niya sa mga nagdaang buwan. Ngunit hindi rin niya alam kung makatwiran bang asahan na sabihin agad sa lahat ang isang hakbang na wala pa namang desisyon. Naroon na naman ang masalimuot na bahagi ng anumang pagsisikap maging patas. Halos bawat daan ay may kapirasong mukha ng mismong bagay na iniiwasan mo. Mas mabuti sigurong sabihin din kay Papa, wika niya. Siyempre, sagot ni Mama. Sa Papa mo muna. Hindi na niya tinanong kung sa Papa lamang ba talaga, o kung ang sinasabi ni Mama ay isa lamang paraan upang ipagpaliban ang mas mahirap na tanong. Bago pa sila makadagdag ng usapan, lumabas si Papa mula sa silid. May suot pa ring kupas na sando at dala ang salamin niyang itim ang isang gilid dahil sa tape. Tiningnan nito ang mesa, ang kahon ng susi, ang folder, saka silang dalawa. Hindi siya sigurado kung gaano karami ang naunawaan ng ama niya sa eksenang iyon, bago pa sila magsalita. Ngunit kilala niya ang paraan ng tingin nitong tahimik, ang tinging hindi nagmamadali, hindi agad nang huhusga. Ngunit bihirang walang nasasagap. Ano iyan? Tanong nito, umuupo sa tabi ng bintana. Si Mama ang sumagot, gusto kong magtanong sa abogado, hindi pipirma, magtatanong lang. Sasama si Lydia, walang agad na reaksyon si Papa. Tiningnan muna nito ang labas, kung saan may nagwawali sa tapat at may batang dumaraan na may baong nakalawit sa balikat. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa mesa. Magtanong kayo, sabi nito, basta huwag ninyong hayaang ang magtanong ay maging parang may napili na. Hindi niya alam kung iyon ay babala, pahintulot, o pag-amin na kahit ang pinakaingat na hakbang ay hindi maiiwasang magkaroon ng anyong may kinikilingan sa mata ng iba. Marahil tatlo iyon ng sabay. Hindi kami pipirma, sabi ni Lydia, at sa pagsasabi niya niyon ay para bang nais niyang marinig din mismo ng loob niya ang pangakong iyon.
Tumango si Papa ng bahagya. Mabuti. Pagkatapos ay tumayo ito upang magtimpla ng kape, na para bang sapat na ang nasabi at wala nang dapat pahabain. Ngunit hindi nakagaan ang kasimplehan ng pahintulot na iyon. Habang tinutulungan niyang ihanay muli ang folder sa mesa, malinaw sa kanya na may nagsimula ng bahagyang pag-usog sa loob ng bahay, hindi pa pagbabago sa papel, ngunit pagbabago sa daloy ng pagdulog, sa kung sino ang tatanungin. Sa kung sino ang maaaring pagdudahan, sa biyahe niya pauwi pagkaraan ng tanghali, habang umiindayog ang tricycle sa hindi pantay na kalsada, at ang init ay tumatama sa balat sa paraang nakapagpapabigat ng iniisip. Ilang ulit niyang binalikan ang salitang huwag ninyong hayaang ang magtanong ay maging parang may napili na. Mas mahirap pala iyon kaysa sa unang tunog nito. Paano ka magtatanong sa abogado nang hindi nagmumukhang naghahanda? Paano ka hihingi ng paliwanag tungkol sa mana nang hindi inaakalang may gusto ka ng isakatuparan? Paano mo itatama ang pagkakamaling nangyari sa katahimikan, nang hindi mo rin ginagamit ang katahimikan bilang pansamantalang takip? Nang gabing iyon, sinabi niya kay Nestor ang napag-usapan. Hindi ito nagulat, inilapag lamang nito ang basong may tubig at umupo sa tapat niya sa maliit na mesa. At anong pakiramdam mo? Tanong nito. Napangiti siya ng pagod. Parang ako na naman ang nasa pagitan. Nasa pagitan ka na noon pa, sabi ni Nestor. Ang kaibahan lang, ngayon mas halata. Hindi niya gusto ang tama sa linyang iyon. Ayokong isipin nilang ako ang naglalapit kay mama sa ibang desisyon. At gusto mo bang hindi sumama? Tanong ni Nestor. Hindi siya agad sumagot. Naunawaan niyang ang totoo, kahit may takot siya sa magiging tingin ng mga kapatid, ayaw din niyang pabayaan si mama na sumama sa kahit sinong mas sanay bumigkas ng legal na mga salitang pwedeng magmukhang malinaw, kahit hindi pa naman totoong naiintindihan ng pinakabagabag. Ayokong hindi sumama, sabi niya. Ayoko ring magmukhang may inaasikaso ako para sa sarili ko. Hindi mo kontrolado ang hinala ng iba, mahinang sabi ni Nestor. Ang kontrolado mo lang kung ano ang gagawin mo habang pinaghihinalaan ka. Tahimik silang mag-asawa matapos noon. Sa kabilang sulok, ginagawa ni Bea ang assignment nitong may mga pinutol na larawan mula sa lumang magasin. Paminsan-minsan ay itinataas ng bata ang papel at tinatanong kung maganda ba ang pagkakadikit. Sa bawat simpleng tanong na iyon ay may kakaibang himas na pakiramdam si Lydia, isang uri ng ginhawang dumarating kapag may isang ugnayang hindi kinakailangang idaan sa pag-iingat sa bawat salita. Ngunit hindi rin siya nakatakas sa isipin na balang araw, baka may mga bagay ding matututuhan si Bea tungkol sa pamilya mula sa panunood sa kanya ngayon. Kung paano yumuko ang isang ina sa gitna ng magkakapatid, upang manatiling maayos ang tono, kung paano ikinukubli ng isang babae ang sariling nasaktan upang huwag magmukhang mapag-angkin. Kinaumagahan, maaga siyang bumalik sa bahay ni na mama at papa, dahil iyon ang napag-usapan nila ni mama. Hindi pa naman agad pagpunta sa abogado. Kailangan munang hanapin ang mga lumang papeles, tingnan kung alin ang mahalaga, alin ang doble, alin ang hindi na malinaw ang sulat sa sobrang tagal sa folder. Sa loob ng silid, magkatabi silang umupo sa sahig, habang binubuklat ang tax declarations, resibo ng amilyar, lumang sketch ng lupa, at isang kopya ng titulo na may bahagyang kupas na bahagi sa kaliwa. Habang abala ang mga kamay nila sa papel, mas lumitaw ang mga alaala sa pagitan. Iyang likod na lote. Sabi ni mama, itinuturo ang sulok sa lumang sketch, iyan iyong pinagtamnan ng kamote noong gipit tayo. Tumango si Lydia, naalala niya ang mapulang lupa roon, ang pag-uwi nila noon mula eskwela na may putik sa laylayan ng tsinelas. Ang pagtawag ni Papa sa kanila upang huwag tapakan ang bagong usbong. Akala ko noon, sabi ni mama, hindi pa rin tumitingin sa kanya, kapag lumaki na kayo, mas madali na. Hindi alam ni Lydia kung dapat ba siyang ngumiti o malungkot. Mas malaki lang po ang mga salita, sabi niya. Napatingin si mama, at bahagyang ngumiti, iyong ngiti na parang dumaan lamang at hindi nais manatili. Sa ganoong maliliit na sandali siya, lalo nasasaktan nitong mga nakaraang buwan sa hindi tuluyang pagkawala ng lambing, dahil iyon ang nagpapaalala na wala namang naging halimaw sa kanilang pamilya. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit mas mahirap pangalanan ang mga nagawang sugat. Bandang tanghali, dumating si Arturo upang maghatid ng gamot ni Papa. Hindi pa man ito nakapapasok ng buo sa sala, ay nakita na niya ang mga papel sa mesa. Hindi naman niya agad itinago iyon. Ngunit may bahagyang paggalaw sa likod ni Mama na para bang natural lamang na tinakpan ng kamay ang isang sulok ng folder. Napansin iyon ni Lydia, at sa mismong maliit na kilos na iyon ay biglang nagkaroon ng anyo ang lahat ng kinatatakutan niya. May inaayos kayo?
Tanong ni Arturo. Walang talim sa unang basa, ngunit sapat ang pamilyaridad nila bilang magkapatid upang marinig niya ang paghigpit sa ilalim. Tinitingnan lang ni Mama kung alin ang mga papel, sagot niya. Pinipili ang salitang hindi tuwirang nagsisinungaling ngunit hindi rin lubos na nagsasabi. Naroon na naman ang kapaitang ayaw niya sa sarili. Hindi siya kailanman naging bihasa sa ganoong uri ng pagsasalita, iyong may maliit na pagitan sa katotohanan na sapat lamang upang maitawid ang isang hapon. Tinanggap ni Arturo ang sagot ngunit hindi lubos. Inilapag nito ang gamot, kinausap si Papa, tungkol sa dosage, at sa susunod na schedule ng check-up, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa mesa. Sabihan niyo ako kung may kulang na kopya, sabi nito, maaring alok iyon ng tulong. Maaring paalala rin na hindi siya dapat isinasantabi sa usapan tungkol sa papeles. Ang hirap sa kanilang magkakapatid, naisip ni Lydia habang nakatingin sa likod ng kuya niyang papalabas sa kusina, ay wala ng sapat na inosenteng puwang sa pagitan ng mga kitos. Kahit ang pinakakaraniwang pangungusap ay may kakambal na kutob. Nang umalis si Arturo, mas tumagal ang katahimikan sa sala kaysa dapat. Sa huli, si Mama ang bumasag, hindi ko gustong magsinungaling, hindi naman tayo nagsinungaling, sagot ni Lydia, ngunit hindi niya ganap na pinaniwalaan ang sarili. Hindi rin tayo buong nagsabi, tugon ni Mama. Wala siyang naisagot. Doon niya lalong naunawaan ang kumikibot na bigat ng mga susunod na araw. Ang pagnanais na gumawa ng mas maingat at mas makatarungang hakbang ay hindi sapat upang maging malinis ang pakiramdam ng bawat galaw. 2 araw pa ang lumipas bago sila tuluyang nakapunta sa abogado, at sa 2 araw na iyon ay para bang mas pinatalas ng bahay ang pandinig niya. Ang tunog ng group chat na biglang may mensahe mula kay Joel ay agad nagpapabilis ng tibok ng dibdib niya. Ang ordinaryong pagdating ni Carmen na may dalang ube halaya ay parang posibleng pasimula ng panibagong pagsukat ng kilos. Ang simpleng tanong ni Papa kung anong oras ang alis nila kinabukasan ay may kasamang alon ng pananagutan na hindi niya malaman kung totoong galing sa ama niya o siya na lamang ang nagpapalaki. Nang dumating ang umaga ng pagpunta nila, si Mama ay nagsuot ng simpleng blouse na iniimpok nito para sa simbahan at mga hindi pang araw-araw na lakad. Nagdala si Lydia ng folder at ng maliit na notebook na may ilang isinulat na tanong noong nakaraang gabi. Maaari bang manatili sa pangalan ng magulang ang bahay, ngunit malinaw ang hahawak ng gastusin? Ano ang ibig sabihin ng co-ownership kung buhay pa ang may-ari? Paano maiiwasan ang sapilitang paglipat ng may hindi kumpletong pahintulot? Ano ang pinakamainam na paraan para hindi maipit sa alanganing kalagayan ang mga magulang? Sa jeep papunta sa maliit na opisina ng abogado sa bayan, katabi niya si Mama na tahimik lamang at nakahawak sa bag na parang nagdarasal nang walang mga salita. May mga pasaherong bumababa at sumasakay, may sumisigaw ng bayad po, may batang inaantok sa balikat ng ina, at sa gitna ng lahat ng karaniwang iyon, ay pakiramdam ni Lydia ay may manipis na pader na naghihiwalay sa kanila ng ina niya mula sa ibang sakay hindi dahil espesyal ang ginagawa nila, kundi dahil bihirang maging ordinaryo ang paglapit. Sa batas kapag ang nasa gitna nito ay bahay na matagal nang tinawag na tahanan, hindi naman marangya ang opisina ng abogado. Isang lumang gusali sa ikalawang palapag, may plastik na paso ng halaman sa labas at kalendaryong may larawan ng mga bundok sa may reception. Ang abogado, si Ati Villanueva, ay babae ring nasa huling bahagi na marahil ng 50, may malinis na boses at hindi nagmamadaling magsalita. Hindi siya bagong tauhan sa buhay ng mga tao roon. Ramdam iyon sa paraan ng pag-upo niya, sa kung paanong hindi agad dinampot ang folder, at sa halip ay pinatapos muna si Mama sa paglalatag ng dahilan kung bakit sila naroon. Hindi nila binanggit ang lahat ng pangalan sa unang minuto. Sinabi lamang ni Mama na may bahay at lupa silang mag-asawa, may mga anak, may mga mungkahing lumitaw, at nais muna niyang maintindihan ang pwede at hindi pwede. Habang nagsasalita ang ina niya, napansin ni Lydia na mas maayos pala ang tono nito kapag wala sa harap ng sariling mga anak. Hindi dahil mas totoo o mas hindi totoo, kundi dahil may kakaibang laya kapag hindi mo kailangang sabayan ang mga luma ng papel na hinubog sa loob ng pamilya. Ipinaliwanag ng abogado na walang sinuman sa mga anak ang maaaring basta magpasya nang wala ang malinaw na pagsang-ayon ng mga magulang kung ang ari-arian ay nasa pangalan pa nila. Ipinaliwanag din nito na maraming paraan upang magtakda ng kaayusan nang hindi kailangang agad ilipat ang bahay, at na ang pinakamahalaga ay nauunawaan mismo ni na Mama at Papa ang anumang pipirmahan nila, hindi lamang dahil sinabi ng isa sa mga anak na iyon ang pinakamadali.
Walang bago sa ilang bahagi ng narinig ni Lydia, marami roon ay parang legal na anyo lamang ng mga bagay na intuitively alam na niya, ngunit may kakaibang lakas kapag narinig mo ang limitasyon ng iba sa boses ng taong walang kasaysayang kailangang alagaan sa loob ng pamilya ninyo. At kung sakaling gusto ninyong magkaroon ng malinaw na kasunduan sa future administration, sabi ng abogado, dapat kasama sa pag-uusap ang lahat ng may posibleng interes, para hindi rin kayo maipit sa paratang ng undue pressure o exclusion. Hindi niya namalayang huminga siya ng mas malalim nang marinig ang huling dalawang salita, exclusion. Sa wakas ay may salita ring hindi gawa sa tampo lamang, ngunit kasabay ng ginhawang iyon ay may ibang kirot. Gaano katagal siyang umasa sa pag-uugali at pakiramdam bago narinig na posible palang tawagin sa mas malinaw na pangalan ang ginawa sa kanya. Nang lumabas sila ng opisina, hawak ni Mama ang listahan ng ilang opsyon at ang payo na huwag magmadali. Hindi sila agad nagsalita. Bumili muna sila ng tubig sa tindahan sa ibaba at umupo sandali sa waiting shed bago sumakay pa uwi. Mainit ang bakal ng upuan sa hita. Sa harap nila ay may dumaraang bus at mga estudyanteng nagkukumpulan sa tapat ng photocopy shop. Magaan ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Lydia nang hindi tumitingin. Mas malinaw, sagot ni Mama, pero hindi mas magaan. Tumango siya. Iyon din marahil ang pinakatapat na paglalarawan sa nangyari. Hindi ka laging gumagaan kapag nagiging malinaw ang isang bagay. Minsan mas humihigpit lamang ang hawak ng katotohanan sa mga bahagi mong dati ay pwede pang magkunwaring nagkakamali lang ang kutob. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Joel sa sala, kasama si Papa. Hindi inaasahan ni Lydia ang pagdating nito roon sa oras na iyon, at sa mismong di pagkakahandang iyon ay agad niyang naramdaman ang biglang pagsikip ng paligid. Tumingin si Joel sa folder sa kamay niya, pagkatapos kay Mama, at doon pa lamang ay alam na niyang may mababago na naman sa timpla ng hapon. Saan kayo galing? Tanong nito. Hindi niya alam kung ano ang pinakamahusay na tono para sa sagot. Anumang lambot ay maaaring magmukhang pagtatago, anumang tigas ay maaaring magmukhang pag-amin ng kasalanan. Si Mama ang sumagot, nagpaalam naman ako sa papa mo. Nagpunta kami sa abogado, nagtanong lang. Hindi agad nagsalita si Joel. Napansin niyang bahagyang umigting ang panga nito, ang paraan ng paghawak sa cellphone na para bang pinipigilan ang sariling magtaas ng boses nang wala pang malinaw na desisyon kung dapat ba talaga. Dapat sinabi rin sa amin, sabi nito sa huli. Hindi malakas, ngunit malinaw ang sugat sa tono. At doon, sa isang maikli at halos simpleng pangungusap, dumating sa harap ni Lydia ang pinakaayaw niyang kabalintunaan. Ang linyang buong panahong na malagi sa loob niya, ay ngayon ibinabalik sa kanya, mula sa taong kasama sa nagpasimula ng mismong pakiramdam na iyon. May kagyat na galit na sumiklab sa kanya, halos mabilis, halos handang maging talim, ngunit kasing bilis noon ay may sumunod ding ibang pakiramdam. Isang mas mabagal na pagkaunawang ayaw niyang tanggapin, maaaring totoo ring nasaktan si Joel sa hindi pagsasabi, kahit hindi nito nakitang iyon din ang ginawa nila noon. Hindi ipinapawalang sala ng ganitong pagkaunawa ang nauna nilang pagkukulang, ngunit lalo nitong ginagawang mahirap ang paghawak sa tama, dahil wala nang sinuman sa kanila ang simpleng kontrabida sa sariling isip. Noong una, sabi niya, nararamdaman ang bahagyang panginginig sa boses, ganyan din ang pakiramdam ko. Natahimik si Joel. Tumingin ito kay Papa, saka kay Mama, bago muling bumalik ang tingin kay Lydia. Hindi naman namin kayo inilalabas, sabi nito, at alam niyang marahil totoo iyon sa salaysay ni Joel sa sarili nito. Pero lumabas pa rin, sagot niya. Hindi iyon sigaw, halos mas mabigat pa nga dahil sa hina. Sa tabi nila, si Papa ay mariing ipinatong ang baso sa mesa, hindi malakas, pero sapat upang maalala ng lahat ang presensya nito. Tama na ang paunahan sa sama ng loob, sabi nito. Kung kaya ninyong maramdaman ngayon ang ayaw ninyong maramdaman noon, sana may matutunan na. Tahimik silang lahat. Sa katahimikang iyon ay walang tuwirang kapatawaran, wala ring buong pagsisisi, ngunit may isang sandaling parang sabay-sabay na pagod ang bawat isa sa pagpipilit na ang sariling sugat lamang ang may pangalan. Hindi nagtagal si Joel. Umalis ito matapos uminom ng kape, may iniwang pangakong kakausapin si Arturo ng maayos. Hindi niya alam kung gaano karami roon ang para kay Papa, para kay Mama, o para sa konsensya nitong bahagyang nasagi. Nang sumapit ang gabi, nag-text si Arturo, narinig ko na, dapat nga siguro mas maaga tayong lahat nag-usap ng maayos. Wala nang dagdag, walang paliwanag, walang depensa. Tinitigan ni Lydia ang mensahe ng matagal bago ibinaba ang telepono, sa pagitan ng mga salita ni Arturo, at ng mga naranasan nila nitong mga buwan, hindi pa iyon sapat upang tawaging pagbabago.
Ngunit sapat iyon upang madaman niyang ang bagay na kanina pa nila sinusubukang iwasan, ang pagkilala na may mali sa mismong paraan ng paglapit nila sa isa't isa, ay unti-unti nang pumapasok sa usapan, kahit walang gustong unang humawak ng buo. Kinabukasan, habang naghahain siya ng lugaw kina mama at papa, naramdaman niyang may bahagyang ibang uri ng katahimikan sa bahay. Hindi magaan, hindi rin payapa. Mas kahawig ito ng katahimikan matapos ang isang mahabang pag-ulan, kung saan hindi mo pa alam kung aling bahagi ng lupa ang lumambot at aling bahagi ang matibay pa rin. Ngunit alam mong hindi na eksakto ang parehong bakuran na dinaanan mo kahapon. Sa mesang kahoy, nakapatong muli ang kahon ng mga susi sa dati nitong pwesto malapit sa altar, hindi sa tabi ng tasa ni Arturo, hindi sa loob ng aparador. Walang nagsabi kung sino ang nagbalik, walang nagtanong. Ngunit habang pinagmamasdan niya iyon, alam ni Lydia na ang simpleng pagbabalik ng mga susi ay hindi nangangahulugang bumalik na rin ang dating ayos. May mga bagay na kapag nahawakan na ng may ibang layunin, hindi na muling nagiging inosenteng bakal at ingay lamang. At gayon paman, nang iabot ni Mama sa kanya ang susi ng maliit na kabinet upang kunin ang gamot ni Papa, tinanggap niya iyon nang hindi muna umiwas, dala ang malinaw at masakit na pakiramdam na mula sa puntong ito. Anumang susunod na galaw sa bahay na iyon maging sa papel, sa usapan, o sa paraan ng pagtitig nila sa isa't isa, ay hindi na pwedeng iasa sa dating ugali ng pananahimik. At iyon mismo ang pinakamabigat at pinakamalinaw na bagay na naiwan sa kamay niya kasama ng malamig na bigat ng susi. Sa buong maghapon matapos noon, dala ni Lydia sa mga daliri ang malamig na gunita ng bakal, kahit ilang ulit na siyang humawak ng ibang bagay kutsara, tabo, laylayan ng kurtina, strap ng bag habang pauwi, pisngi ni Bea nang halikan niya ito sa gabi. May mga bagay palang hindi basta nawawala sa balat kapag minsang naging sagisag ng isang usapan na matagal nang lumalampas sa sarili nitong anyo. Hindi na lamang susi ang susi, hindi na lamang pinto ang pinto, hindi na lamang bahay ang bahay. Ngunit sa sumunod na mga araw ay walang malaking pangyayari, at ang kawalan ng malaking pangyayari ang lalo niyang natutunang katakutan dahil doon madalas isinisiksik ng pamilya ang pinakamahihirap na pagbabago. Nariyan pa rin ang pagdating niya tuwing umaga sa lumang bahay, bago pa uminit ng husto ang araw, ang maingat na pagbangon ni Papa mula sa silya kapag matigas ang tuhod, ang paghalukay ni Mama sa mga garapon ng asin at asukal na para bang bawat kusina sa mundo ay may iisang paraan ng paghahanap sa mga nawawalang bagay. Nariyan pa rin ang amoy ng sinangag at paminta, ang paulit-ulit na pagkalaglag ng dahon ng mangga sa bakuran, ang radyo sa sala na mahina kung hapon at halos hindi naririnig kapag si Papa ay nasa masamang timpla. Ngunit sa ilalim ng lahat ay may ibang pag-iingat na hindi na nila maitago kahit hindi nila ito pangalanan. Kapag dumarating si Arturo, hindi na nito agad inaalis ang tsinelas at pumapasok sa kusina na parang palagian niyang lugar. Sandali muna itong tumitigil sa sala, nagtatanong kung pwede bang pumasok. At ang simpleng pagtigil na iyon ay hindi sapat para tawaging pagsisisi, ngunit sapat upang madama ni Lydia na may nabitak sa dating karapatan nitong gumalaw, nang hindi iniisip kung paano iyon nakikita ng iba. Si Joel naman ay mas madalas mag-text bago dumalaw, may mga mensaheng maikli, ngunit halatang pinili ang tono. Dadaan ako mamaya, may dala akong bitamina para kay Tay. Kumusta pakiramdam ni Ma? Sa bawat pangungusap nito ay parang may pagtatangkang magmukhang bahagi ng maayos na kaayusan nang hindi pa handang aminin kung paanong nakatulong din siya sa pagkapunit niyon. Hindi niya iyon ginagantihan ng init, ngunit hindi na rin ng dating paninigas. Nakakapagod pala ang patuloy na paghawak sa galit kapag unti-unti nang nagbabago ang timpla ng tao sa harap mo. Kahit hindi pa lubos, mas mahirap nga minsan dahil wala ka ng maayos na lagayan ng sama ng loob. Hindi mo na maibuhos ng buo, ngunit hindi mo rin mailibing ng malinis. Isang hapon, habang pinapainom niya si Papa ng gamot, napansin niyang nakatingin ito sa altar kung saan naroon na muli ang kahon ng mga susi. Bumalik na sa dati, sabi ni Papa, hindi malinaw kung sa kanya ba o sa sarili. Tiningnan ni Lydia ang kahon. Hindi po siguro sa dati. Sabi niya bago pa niya masuri kung bakit iyon ang unang lumabas sa bibig niya. Napatingin sa kanya si Papa at bahagyang ngumiti, iyong ngiti na walang gaanong saya ngunit may pagkilala. Oo nga, sabi nito, hindi na talaga, walang paliwanag na idinugtong. Ngunit sa simpleng pag-amin na iyon mula sa ama niya, may kakaibang pagluwag sa loob ni Lydia. Hindi solusyon ang pag-aming hindi na babalik sa dati, ngunit may kabaitan sa katotohanang hindi na kailangang ipilit na buo pa ang nabago na. Makalipas ang ilang araw,
muling nagtipon silang magkakapatid sa bahay. Hindi dahil may agarang bagong krisis kundi dahil si mama mismo ang nagpasabi na gusto niyang mag-usap muli habang sariwa pa ang mga sinabi ng abogado at habang may lakas pa silang lahat na makinig ng hindi kinakailangang magsigawan. Dumating si Marites mula sa Cebu nang hindi na kasing bigat ng unang pagdating, bagaman hindi pa rin magaan. Si Carmen ay naroon muli, ngunit sa pagkakataong iyon ay mas tahimik, hindi na agad sumisingit sa pagitan ng mga tanong. Hindi alam ni Lydia kung dahil ba iyon sa bilin ni Arturo, sa sariling pakiramdam nitong umatras muna, o dahil may sapat na ang lawak ng pinsalang nakuha nito sa loob ng bahay upang maramdaman din ang limitasyon. Nagsimula ang usapan hindi sa mga papel kundi sa mga gastusin amilyar, pagpapaayos ng bubong bago sumapit ang tag-ulan, posible pang pagawa sa likod na pader na inaagnas na ang ilalim. Si Papa ang unang nagsalita, at may kabagalan sa bawat pangungusap na tila pinili niya hindi dahil hirap siyang mag-isip kundi dahil ayaw na niyang hayaang maunahan siya ng sariling mga anak sa pagtakda ng tono. Habang buhay pa kami ng nanay niyo, sabi nito, ayokong may mag-isip na may kanya-kanya ng bahagi sa bahay na para bang nakaguhit na sa sahig. Hindi malakas ang boses niya, ngunit naramdaman ni Lydia ang maingat na pagtuwid ng lahat ng katawan sa paligid ng sala. Pero ayoko ring ako lang ang magdesisyon sa bawat bayad at problema kung kayong lahat ay may kinalaman din naman sa magiging bunga nito balang araw. Doon nagsimulang magbago ang usapan. Hindi na lamang kung sino ang hahawak ng papel, kundi kung paanong hahawakan ang mga araw bago pa man dumating ang huling paghahawak. Nagmungkahi si Marites na gumawa sila ng malinaw na talaan ng gastos at ambag, hindi bilang sukatan ng magiging mana, kundi bilang paraan para mawala ang nakatagong resentments na palaging nakasabit sa bawat pagbubukas ng usapan. Si Joel, na marahil ay naunahan na ng hiya bago pa man ito magsalita, ang unang tumango at nagsabing pwede siyang magbigay buwan-buwan para sa maintenance, kahit hindi siya madalas naroroon. Si Arturo ay sumang-ayon din, ngunit sa pagsang-ayon nito ay may bahid pa rin ng dating pagnanais maging pangunahing gumagalaw. Malinaw iyon sa paraan ng pag-aalok nitong siya, na ang magtatala at mag-aasikaso ng resibo. Bago pa makasagot ang iba, narinig ni Lydia ang sarili na nagsasabing, mas mabuti siguro kung paikutin, para walang isang taong laging may hawak ng lahat. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay may mabilis na kaba siyang naramdaman. Hindi dahil mali ang mungkahi, kundi dahil naroon pa rin ang takot na bawat panukala niya ay babasahin ng iba bilang pagtatanggol sa sariling interes. Ngunit si Arturo, matapos ang maikling katahimikan, ay tumango lamang. Puwede, sabi nito, mas mabuti rin siguro, hindi iyon malaking pangyayari sa panlabas na mata. Isang mungkahi lamang, isang pagsang-ayon lamang. Ngunit sa loob ni Lydia ay parang may maliit na bahagi ng matagal nang nakapulupot na lubid ang lumuwag. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil unang beses sa matagal na panahon na may sinabi siya tungkol sa bahay na iyon, at hindi iyon agad sinalubong ng pagbalikwas, paglihis, o mapagkalingang pagtutol na may patagong pagtabi sa kanya. Sa gitna ng usapan, inilabas din ni Mama ang pinakamahalagang malinaw na desisyon nito. Ang bahay mismo ay mananatili sa pangalan nila ni Papa hanggat nabubuhay sila, at walang pipirmahang transfer doon. Tungkol sa likod na lote, bukas siyang pag-usapan ang mas maayos na legal arrangement balang araw, ngunit hindi bago nila maunawaan ang kabuuan, at hindi nang may isa o dalawang anak lamang ang nakakaalam ng galaw. Walang nagtalo roon ng malakas. May mga bahagyang paghigpit ng mukha, oo, may mga sulyap si Carmen kay Arturo, may isang buntong hininga si Joel na parang gusto pa sana nitong maghanap ng mas praktikal na daan. Ngunit walang tumutol ng tuwiran. Habang nakikinig si Lydia sa ina niya, hindi niya magawang makaramdam ng purong ginhawa, sa halip ay may humalong awa, ang desisyong iyon, na sa panlabas ay parang payak na paghawak sa karapatan. Ay nakita niyang mabigat din para kay Mama, hindi iyon simpleng pagiging matatag, kundi pagpili na tanggapin ang posibilidad na may isang anak o higit pa na sasama ang loob sa kanya ng tahimik sa mga darating na taon. Ganoon yata talaga ang ilan sa mga pasya sa pagtanda, hindi mo na sinusukat kung paano magiging masaya ang lahat, kundi kung anong sakit ang kaya mong bitbitin nang hindi tuluyang nababali ang loob mo. Pagkatapos ng mahabang usapan, wala pa ring perpektong ayos. May mga kailangang kopyahin pa, may mga kailangang itanong ulit sa abogado, may mga buwan ng ambag na hindi pa nasisimulan at maaaring hindi rin agad maging pantay sa unang mga buwan. Ngunit may naibang bagay sa paraan ng pag-uwi ng bawat isa. Hindi sila umalis na parang may nanalo at may natalo.
Mas kahawig iyon ng pag-alis mula sa isang lamay ng lumang pag-aakala iyong paniwalang pwede pa nilang itulak ng tahimik ang mga bagay nang hindi mababago ang mismong tingin nila sa isa't isa. Nang gabing iyon, dumating si Arturo sa kusina habang nagbabalot si Lydia ng ulam na iuuwi niya kina Nestor at Bea. May sasabihin ako, sabi nito, hindi siya agad tumingin. Hindi dahil gusto niya itong pahirapan, kundi dahil sa kanilang dalawa, mas madaling pakinggan minsan ang kuya niya kapag hindi niya kailangang bantayan agad ang mukha nito para sa mga senyas ng pag-uurong. Noong una, patuloy nito, inisip ko talagang pagiging praktikal lang. Siguro may bahagi rin ng pagod. Kasi ako rin naman ang madalas hinahanap sa bayarin, sa tao sa munisipyo, sa kung ano-ano. Tumigil ito, pero may bahagi ring umasta ako na parang ako lang ang marunong humawak. Sa simpleng pag-amin na iyon ay may kakaibang pagkirot sa dibdib ni Lydia. Hindi niya inasahan ang buong paghingi ng tawad. Sa pamilya nila, bihira ang mga pangungusap na ganoon kadiretsyo, ngunit marahil iyon na rin ang pinakamalapit na mararating ng kuya niya sa sariling anyo ng pagsisisi. May bahagi rin naman siguro sa akin, sabi niya pagkaraan, na akala ko dahil ako ang laging nandito, may karapatan akong masaktan ng mas malaki. Ngayon lamang niya iyon na isagot ng ganon kalinaw, at pagkasabi niya ay agad niya ring naramdaman ang hiya at katotohanan ng sabay. Tumango si Arturo. Baka parehong totoo, sabi nito. At baka iyan ang dahilan kung bakit lalo tayong nagkasakitan. Hindi siya sumagot agad, may mga pangungusap na hindi kailangang sagutin upang manatili. Kinabukasan, si Marites naman ang nakasabay niya sa bakuran habang nagsasampay ng kumot si Mama. Mas mabuti na siguro ito kaysa sa tahimik na tuluyan, sabi ng ate niya, hawak ang dulo ng basang kumot habang itinatakip sa alambre. Tiningnan ni Lydia ang puting tela na bahagyang nanginginig sa hangin. Hindi ko alam kung mabuti, sabi niya, mas totoo siguro. Natawa si Marites ng mahina. Iyong tawang alam mong hindi mula sa saya, kundi mula sa pagod na nakahanap ng maliit na puwang para huminga. Minsan iyan na rin ang pinakamalapit sa mabuti. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting nagkaroon ng anyo ang mga bagong kasunduan. Hindi perpekto ang pag-ikot ng responsibilidad. May mga buwan na si Joel ay huli sa padala. May mga pagkakataong si Arturo pa rin ang kailangang tumakbo sa City Hall dahil siya ang pinakamalapit at pinakakilala ng mga tao roon. Si Marites ay hindi laging makadalo sa tawag, at si Carmen, kahit mas bihira ng sumingit sa usapan, ay hindi naman biglang naging magaan ang loob sa pag-atras ng impluwensiya nila sa desisyon. Ngunit may talaan na ngayon sa maliit na kuwaderno ni Mama, at hindi na lamang sa memorya ng kung sino ang mas mapagbigay o mas absent. May group chat pa rin, ngunit iba na ang himig, mas maraming direktang tanong, mas kaunting pasimpleng pahayag, mas kaunting paggamit sa salitang praktikal na parang banal na dahilan. At sa gitna ng lahat, si Lydia ay patuloy pa ring dumarating halos araw-araw, patuloy pa ring nagsasandok ng lugaw, naglilinis ng banyo, naglalaba ng kumot, nag-aabot ng gamot, wala namang himalang nangyari upang gumaan ng malaki ang buhay. Ngunit may unti-unting pagliit ng pait sa loob niya, dahil ang mga gawain niyang iyon ay hindi nakasabay ng parehong matinding pakiramdam na ginagawa siyang bahagi ng bahay, ngunit hindi bahagi ng pasya. Isang hapon, habang inaayos niya ang loob ng cabinet kung saan nakalagay ang mga folder, dumating si Bea mula sa eskwela na may dalang maliit na proyekto at nagpilit sumama sa bahay ng lolo at lola. Habang umiikot ang bata sa sala, huminto ito sa harap ng lumang litrato nilang magkakapatid na nakasabit malapit sa altar. Mama, sino ka rito? Tanong nito. Lumapit si Lydia at itinuro ang maliit na batang babaeng nakatayo sa gilid, bahagyang nakausli ang paa na parang handang umatras kung kinakailangan. Iyan ako. Tinitigan iyon ni Bea at pagkatapos ay nagsabing, parang tahimik ka. Napangiti siya, hindi dahil tama o mali ang obserbasyon ng anak, kundi dahil may ganoong mga simpleng pangungusap na nakalalampas sa lahat ng depensa. Tahimik siguro, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin wala kang iniisip, ano? Tanong muli ng bata, saka tumakbo papunta kay Papa upang ipakita ang iginuhit nitong poster. Naiwan si Lydia sa harap ng litrato, at sa sandaling iyon ay hindi niya alam kung tatawa ba siya o malulungkot. Marahil pareho, sapagkat totoo ngang matagal siyang naging tahimik, at totoo ring hindi iyon kawalan ng iniisip kundi kabaligtaran isang sobrang dami ng iniisip na halos hindi na makahanap ng daang palabas ng hindi nananakit. Nang sumapit ang unang malakas na ulan ng panahon, tumulong muli ang isang sulok ng kisame sa likod na kwarto. Dati, kung may ganitong aberya, malamang tatawagan agad ni Mama si Arturo, at sa kanya naman hihingi ng tulong sa pagtapat ng mga planggana. Sa pagkakataong iyon, may mensahe sa group chat,
At sa loob ng ilang minuto ay may sagot mula sa tatlong magkakapatid. Si Joel ang nagpadala ng pambayad, si Arturo ang tumawag sa karpintero, si Marites ay nagtanong kung sapat ba ang bubong ng kwarto ni na mama at papa. Si Lydia ang naroroon upang ilipat ang mga gamit at magpatong ng tuwalya sa ilalim ng tumutulong bahagi. Habang abala siya sa simpleng gawaing iyon, paglipat ng kahon, pagpiga ng basahang basa, pagtabi sa lumang album upang hindi mabasa, napansin niyang may kakaibang gaan sa dibdib niya, hindi dahil sa ulan o sa pinsala, kundi dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. May isang problemang dumating sa bahay na hindi agad naging dahilan upang magsukat-sukatan sila ng lugar at karapatan. Hindi nangangahulugang wala na ang luma nilang gawi. Alam niyang naroroon pa rin iyon, nakahimlay lamang, posibleng gumising sa ibang araw, sa ibang usapan, lalo na kapag tuluyan ng mawala sina mama at papa, at ang batas na lamang at alaala ang matira sa pagitan nila. Ngunit sa gabing iyon, habang sabay nilang inaasikaso ang tumutulong bubong sa sari-sariling paraan, pinili niyang kilalanin ang maliit na kabutihan ng sandaling hindi nila ginawang larangan ng kompetisyon, ang isang simpleng pagtagas ng ulan. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi naging malinis ang lahat. May mga araw na napapansin niyang si Carmen ay muling nagbabalik sa matamis ngunit matulis na porma ng payo, at may mga pagkakataong si Joel ay nakakalimot na naman sa pangakong maagang padala. May isa ring gabi na halos magbangayan sina Arturo at Papa tungkol sa presyo ng materyales sa bakod, at kinailangan na naman ni Mama ang lumang talento nito sa paglihis ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang gustong mag-uwi ng natirang pansit. Ang pamilya nila ay hindi biglang naging mas marangal kaysa sa iba. Hindi rin sila naging huwaran ng maayos na pagharap sa mana at pag-aari. Ngunit sa lahat ng pagkukulang na nanatili, may isang bagay na hindi na nila binalikan. Wala nang lihim na draft na umiikot nang wala ang iba. Wala nang biglaang paglalagay ng pangalan sa papel na para bang ang hindi pagkakaalam ng isa ay katumbas ng pagsang-ayon. Marahil iyon ang pinakamalapit nilang mararating sa uri ng pagkatuto na hindi kailangang nakasulat sa sermon o kasulatan. Isang umagang hindi masyadong mainit, nadatnan ni Lydia si Mama sa harap ng altar. Pinupunasan ang kahon ng mga susi gamit ang dulo ng lumang bimpo. Ang dumi agad, sabi ni Mama, bagaman wala namang gaanong alikabok na makikita. Umupo si Lydia sa silya, malapit sa mesa. Ma, sabi niya pagkaraan ng mahabang katahimikan, noong mga nakaraan, natakot ako na baka ang totoong mawawala sa atin ay hindi lang lupa. Hindi agad tumingin si Mama. Patuloy lamang ito sa pagpupunas ng banayad, na para bang hinahanap ang tamang lugar sa kahon na hindi maabot ng daliri. May nawala naman talaga, sabi nito sa huli. Iyong dating hindi tayo kailangang mag-ingatan sa isa't isa. Tumango si Lydia, at sa pag-amin na iyon ay may kirot pa ring sumagi, ngunit hindi na iyon ang dating matulis at naghahanap ng masisisi. Mas kahawig na ito ng peklat na sumasakit kapag uulan, ngunit alam mong bahagi na ng balat mo. Pero hindi ibig sabihin, dagdag ni Mama, ngayon ay tumitingin na sa kanya, na kapag may nawala, wala nang matitira. Hindi siya agad nakasagot. Sa labas, naririnig ang mahinang sigaw ng naglalako ng isda, at ang tahol ng asong laging galit sa mga tricycle. Mula sa silid, inuubo si Papa at saka humihingi ng mainit na tubig, karaniwang umaga, na para bang walang matagal na buwan ng pag-igting ang dumaan sa bahay na iyon, ngunit alam niya ring hindi na dapat sukatin sa ganoon ang kahulugan ng natira. Tumayo siya upang magtimpla ng tubig para kay Papa. Bago siya tuluyang umalis sa sala, nakita niyang ibinabalik ni Mama ang kahon ng mga susi sa tabi ng altar, eksakto sa pwestong matagal na nitong kinalalagyan. Hindi na mahalaga sa kanya kung sino ang huling humawak doon, kung sino ang unang nagbalik, kung ilang ulit pa iyong masasaling ng mga kamay na may sari-sariling takot at paliwanag. Ang mahalaga marahil, sa puntong iyon, ay hindi na nila ipinagkakaila sa sarili kung gaano kabigat ang mga simpleng bagay kapag pamilya ang humahawak. Sa kusina, habang kumukulo ang tubig sa takure at bumubuo ng manipis na usok malapit sa bintana, naramdaman ni Lydia ang dating tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, kung gaano kalaki rito ang tungkol sa bahay, at gaano kalaki ang tungkol sa pagtrato, na hindi naman tuluyang nasagot. Ngunit unti-unti nang nawalan ng pangangailangang magkaroon ng iisang malinaw na sagot. Marahil dahil pareho iyon, at marahil dahil ang ilang sugat sa pamilya ay hindi gumagaling sa paghanap ng isang pinagmulan, kundi sa mabagal na pagpayag na huwag na silang magkunwaring wala. Nang dalhin niya ang baso ng mainit na tubig kay Papa, tinanggap ito ng matanda, nang walang imik, at saka itinuro ang bintana. Uulan mamaya, sabi nito, tumingin siya sa labas.
Makapal nga ang ulap sa may dulo ng kalangitan. Oo nga po, sagot niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala, dumaan sa altar, at saglit na nahinto ang tingin sa kahon ng mga susi bago siya tuluyang nagpatuloy. Dala ang malinaw ngunit hindi na mabagsik na pagkaunawa na may mga bagay na hindi na kailanman magiging gaya ng dati sa bahay na iyon. At may mga bagay ding, sa kabila niyon, mananatiling sapat upang patuloy pa rin niya itong tawaging tahanan.